Bumukas ang pintuan at napatingin si Cielo sa pumasok na matangkad na gwapong doktor na may hawak ng clipboard. Unti-unting lumaki ang mga mata ni Cielo. Nakatingin ang doktor sa clipboard na nakakunot ang noo at may hinahanap roon. Henry? Nasabi ni Cielo. Malaking pinagbago ni Henry. Tumangkad ito. He looked even manly, not the boyish one before, at may balbas ito na ilang araw nang hindi naaahit. Kahit medyo tired ang itsura nito, hindi pa rin nababawasan ng gwapo ng lalaki. The lean body he had before, now, he had an athletic body. Parang hindi na ito ang dating Henry na nakilala niya. Napangat ang tingin si Henry sa kanya at nagulat ito pagkakita sa kanya. Cielo, ikaw ba yan? Kaagad na lumapit si Henry sa kanya. His eyes were pure bliss of seeing her. Oh, it's been 12 years. Nasabi na lang ni Cielo. Niyakap siya ni Henry ng mahigpit at niyakap niya rin ito. Hindi niya mapigilang hindi mapaiyak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hapon na nang pumasok si Cielo sa loob ng sasakyan at kagad na sinarado ng driver ang pintuan niya. Walang ngiti siyang tumingin sa labas ng pintana habang umaandar ang sasakyan. Pinapanood ang nadadaanan niya. Miss, may pupuntahan po ba kayo bago umuwi sa inyo? Tanong ng driver sa kanya. Wala siya sa mood na pumunta kahit saan ang mga oras na yon. She was tired that day, wanting to sleep and not thinking anything about school. Wala, Kuya Mark. Sagot ni Cielo na hindi inalis ang tingin sa labas. Kaya lumiko sa daanan ng sasakyan papunta sa direksyon ng kanilang bahay. Hanggang napadako ang tingin niya sa nadaanan nilang binatilyong lalaking medyo madungis na nakahiga sa gilid ng daan. Cielo felt a heart-wrenching pity for the boy. Knowing that he was sick, wala man lamang lumapit na tumulong sa binatilyo. At kahit gusto niyang ipahinto ang sasakyan upang tulungan ito ay natatakot siyang kapag sinabi ng driver ang ginawa niya ay pagagalitan siya ng ama. Takot siya sa kanyang ama kasama ng galit, ngunit mas nananaig ang takot sa kanya. Naalala niya nung minsang umuwi siya ng stray cat ay ipinatapon iyon ng kanyang ama at pinagalitan siya. Kahit nung makita siya ng ama niya na nagbigay sa nanglilimos sa daan ay pinagalitan rin siya nito. Sa mga ginagawa niya na hindi gusto nito, sinisigawan siya, pero sa huli sa mga ginagawa niya ay ang mommy niya ang nasasaktan. Pinikit ni Cielo ang mga mata, remembering her mother cries as her father hurt her. Every time her father, Leonardo, is not in the mood, frustrated, argued, or intoxicated, her mother would end up being hit badly. Sa totoo ay ayaw niya nang umuwi sa bahay nila dahil naaawa siya sa kanyang ina na tinitiis ang pananakit ng ama niya. Kahit minsan, pero sobra na yun para kay Cielo. Iniisip ni Cielo kung dahil ba sobrang mahal ng ina niya ang kanyang ama kaya nagtitiis ito. Kahit humingi ng sorry ang ama niya sa nagawa bilang anak, hindi niya kaya mapatawad ang ama. Pero ang ina niya, nakakaya ito. Sa naisip niyang iyon, gusto na lang matawa ni Cielo sa kahibangan ng kanyang ina. Kung ganun man ang nagagawa ng pagmamahal sa isang tao, Cielo won't jump such stupidity. Recalling her past conversation with her mother who was slapped by her father on the cheek, just because it took her longer coming out of her room. Mommy, sobra nang ginagawa ni Daddy. You should report him. Suwestyon ni Cielo. She had enough seeing her mother that way. Pero ang sagot ng ina niya ay nagpainis lalo sa kanya. Hayaan mo na, nak. Hindi naman sinasadya ng daddy mo yan. Kasalanan ko rin kasi. Cielo's teeth gritted hearing her mother's response. Hayaan? Hindi sinasadya? Mom, are you out of your mind? Nasasaktan siyang umalis papunta sa kwarto niya at umiyak. The pity and guilt crushing her for her mother. Kahit anong sabihin niya sa ina, her mind was made up. Siguro'y takot lang din ang mommy niya. Seeing her father, who is also a mayor, in their place. Baka kung gagawin niya ng mommy niya, wala rin. Baka lalo lang saktan ng kanyang ina. O anumang dahilan ayaw sabihin ng ina sa kanya.
That fear that Shiloh felt for her father could be the same fear it was more dreaded in her mother. Pagka-uwi niya sa bahay ay napakatahimik. Halos 2 araw na rin natahimik ang bahay kung wala pa ang daddy niya. At busy ito sa trabaho kasama ito ng kanyang mommy. Kung saan man pupunta ang daddy niya ay pinapasama ang mommy niya. Simula nang maging 8 years old na si Shiloh, napansin niya na doon na nagbagong pakikitungo ng kanyang ama sa kanyang ina. Sa kung anong dahilan, wala siyang maibigay na paliwanag. Kinuha ng maid ang bag niya pagkapasok sa bahay at sabing, "Miss, pinapasabi ng daddy niyo na pumunta ka bukas sa municipal hall." Huminto si Shiloh sa pag-akyat sa hagdanan na tumingin sa maid na medyo may katandaan na. 10 taon nito nagtatrabaho sa kanila. "Bakit daw po, Manang M?" Tanong ni Shiloh. Pero alam naman niya ang dahilan. "Hindi na po sinabi ni Sir eh." Sagot naman ito. Tumango na lamang si Shiloh at nagpatuloy sa paglakad. May 2 maid ang magulang niya. Isa ay pinakamatagal ng si Nanay Fe. Alam ni Nanay Fe na sinasaktan ng daddy niya ang ina niya. Pero wala lamang itong pakialam. Ganon din. Takot. Halos lahat takot magsalita kagaya niya. Kaya nagagalit siya sa sarili. Balang araw ay makakaalis din siya sa bahay na ito. At kung magmamahal man siya ay hindi kagaya ng ama niya. Pagkabihis ni Shiloh into simple jeans and shirt, tinali niya ang mahabang wavy na buhok habang pababa sa hagdanan. "Nay Fe, Nang M, aalis po muna ako." Paalam ni Shiloh sa 2 kasambahay. Nagmamadali ang lakad niya na lumabas sa gate at pumunta sa grocery store sa hindi kalayuan. Bumili siya ng mga pastries and bottled water. Bago siya nagtungo sa gilid ng daan kung nasa ng binatilyong lalaki, nilapitan niya iyon. Walang malay at puno ng kahabagang tiningnan niya ito. Nilagay niya ang palad sa noon ng lalaki at naramdaman ng matinding init. Tumingin siya sa paligid kung may pwedeng tumulong sa binatilyong lalaki, pero walang dumadaan sa oras na iyon. Lalo na sa parteng daan na yon. Huminga ng malalim si Shiloh. Hindi niya kayang hayaang mamatay ang kawawang binatilyo. Naiiyak niyang niyugyug ito. Until the teen stirred and his eyes opened. Tumingin ang binatilyong lalaki sa kanya at sabing, "Nasa langit na ba ako?" Hindi ka pupunta sa langit. Kailangan mo mabuhay. Uminom ka ng tubig." Nag-aalalang sabi ni Shiloh. Tinulungan ni Shiloh na umupo ang binatilyong lalaki na nagtataka ang mga mata at napalingon sa paligid. "Anong nangyari?" Naguguluhan itong sabi at napapikit na napahawak sa ulo. Kinuha ni Shiloh ang gamot sa lagnat na kinuha niya sa medicine kit sa kanilang bahay. "Eto, inumin mo to." Ani ni Shiloh at nilagay sa bibig ng lalaki ang gamot. "Ano to?" Tanong ng binatilyong lalaki na natakot sa nilagay niya sa bibig nito at akmang kukunin sa madumi nitong kamay. "Huwag!" sabi ni Shiloh na hinawakan ng kamay nito. "Gamot ito, inumin mo." Ilang segundo niya pang tinitigan ang binatilyong lalaki bago kinuha ang nakabukas na bottled water sa nanginginig nitong kamay at nilunok ang gamot pagkainom ng tubig. Bumukas naman ng mamon si Shiloh at pinakain sa binatilyong lalaki na walang salitang kinain naman niyon. Hahawakan sana nito ang hawak niyang mamon na pinapakain pero sabi niyang, "Madumi ang kamay mo, ako nang hahawak." Magsasalita pa sana ang binatilyong lalaki pero umiling na si Shiloh sa seryosong muka. "Baka lalo ka pang magkasakit. Ano palang pangalan mo?" Lumunok muna ang binatilyong lalaki bago sumagot na mahina. "Henry." Ngumiti naman si Shiloh. "Henry, napakagandang pangalan. Katulad ng anak ni Princess Diana, si Prince Henry. By the way, ako nga pala si Shiloh. Mami ko rin ang nagbigay niyan. Italian word yun na ibig sabihin, sky." Tumango lamang ang binatilyong lalaki na may lungkot sa mga mata. "Nasaan na pala mga magulang mo, Henry? Bakit nandito ka?" Tanong ni Shiloh at kumuha ulit ng mamon at pinakain sa binatilyong lalaki. Hindi naman sumagot ang binatilyo na iniwas ang tingin sa kanya. "Naiintindihan ko naman kung ayaw mo sabihin. Nga pala, ilang taon ka na, Henry?" Sa tingin ni Shiloh ay matanda siya sa binatilyong lalaki kahit matangkad ito sa kanya. 16, sagot nito. Mas matanda ka ng 2 taon sa akin." Nang maubos ni Henry ang pagkain ay nahihilo itong sinubukang tumuyo kaya inalalayan ito ni Shiloh. "Hindi ka pa magaling. Halika na, magpahinga ka na muna.
Sabi ni Shiloh na hindi maalis ang pag-aalala sa binatilyo. Saan naman tayo pupunta? Tanong nito habang mahinang naglalakad. Sa may bahay, sagot ni Shiloh. Kasi doon niya inaalagaan ang pusang si Kathy na nakuha niya noon sa daan. At nang lumaki na, binigay niya sa kanyang kaibigan na mahilig sa pusa. Meron din siyang inalagaan noon na puppy na ilang araw din. At ibinigay din niya sa kakilala na nag-aalaga ng aso kalaunan. Kahit gusto niyang alagaan ng mga yon, kilala niya ang kanyang ama. Ayaw niyang baka sa huli, saktan siya nito. Binuksan ni Shiloh ang likurang gate ng bahay na iniwan niya nakabukas kanina bago umalis. At mahina pa rin ang lakad ng lalaki at mainit pa rin ito. Pumasok sila sa gate at nagtungo sa may dating maid's quarters na medyo sira na. At dati itong tulugan ng maid na hindi na pinaayos ng kanyang daddy. Binuksan ni Shiloh ang pintuan at pinapasok ang lalaki at pinaupo sa sofa roon na maayos pa naman. Pahinga ka muna, Henry, babalik ako. Sabi ni Shiloh at lumabas. Sinarado niya ang gate at naglakad papunta sa malaking bahay ng kanyang ama na medyo may kalayuan sa mismong quarters. Shiloh rounded the house hanggang makarating siya sa back door ng bahay na konektado sa kusina. Nang makita na walang tao sa kusina, binuksan niya ang fridge at kumuha roon ng 2 pack ng gatas, 3 bottled water, mga prutas na sinilid niya sa eco bag, kasama ng bread at kumuha rin siya ng kakainin na nakita niya sa loob ng fridge. Iniwan niya ang kinuha sa labas ng back door at nagtungo sa kwarto niya. Kumuha siya ng unan at blanket na hindi niya na nagagamit. Pagkaalis niya sa room ay nagtatakag na patingin si Nanay Fe sa kanyang daladala. Para saan yung unan at blanket, Shell? Tanong ni Nanay Fe. Itatapon ko po, Nanay Fe. Pagsisinungaling niya. Umiling naman si Nanay Fe nang umiti. May inaalagaan ka na namang hayop at doon ka matutulog sa quarters, ano? Iniwas ni Shiloh ang tingin kay Nanay Fe, sapagkat kilala siya nito. Pero kahit alam ni Nanay Fe ang pag-aalaga niyang iyon sa aso't pusa, ay hindi ito nagsusumbong sa daddy niya. Umiling na lang si Shiloh. Napakunot naman ang noon ni Nanay Fe. Nanay Fe, huwag mo pong sabihin sa iba, lalo na sa mga magulang kong ginawa ko po, ha? At kinwento ni Shiloh kay Nanay Fe ang ginawa. Naku, Shell, baka magnanakaw yan, nasabi ni Nanay Fe at napahawak sa dibdib. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang kung sino ang alagaan at papasukin dito sa loob ng bahay. Alam mo hindi mapagkakatiwalaan ng mga tao ngayon. Nay Fe, hindi po siya masama. Pulubi po siya at may sakit. Naaawa naman akong baka mamatay na lang siya. Nay Fe, paliwanag ni Shiloh na naiiyak. Kung kayo po sa kalagayan ni Henry, Nay Fe, tutulungan po kita. Hindi po kita hahayaang mamatay. Napangiti naman si Nay Fe sa sinabi ni Shiloh at niyakap ang butihing bata. Simula ng bata pa si Shiloh ay nakikita niya kung gaano kabuti ito sa iba. Kahit sa tuwing kasama niya ito noong mamalengke, sa tuwing may pulubi, binibigyan niya ito ng pagkain o mga nangangailangan. Kahit hayop ay wala itong kemeng tumulong. Kahit nga noong may problema siya sa financial situation noon ng anak niya, ibinigay ni Shiloh ang kanyang ipon. Shiloh liked her mother. Sige, hindi ko sasabihin sa daddy o mommy mo. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Nay Fe na ikinatuwa naman ni Shiloh. Bago siya umalis ulit, nagtungo sa quarters. Pagkarating niya ay nakita niyang mahimbing ang tulog ng binatilyo. Inilagay niya na ang daladala sa mesa. Inilagay niya ang likuran ng kamay niya sa noo ng lalaki at napasingap siya ng maramdaman na sobrang init ito. Kita niya kung paanong nanginginig ang binatilyo. Hinaplos niya ang buhok nito at banayad na boses na sabing, magiging maayos ka din, Henry. Pinainom niya ulit ng gamot para sa lagnatang lalaki every 6 hours na ayon sa butika na pinagbilhan niya at pinagtanungan. Isang araw na rin ang lumipas at medyo may kaginhawaan na siyang nararamdaman nang makitang hindi na mainit ang lalaki. Hindi siya nakatulog kagabi at mabuti na lamang ay wala siyang pasok dahil Sabado at Linggo naman. Uminom ng tubig si Shiloh at aalis na upang bumalik sa bahay bago pa may makapansin, lalo na si Emma na hindi siya natulog sa kwarto. Ngunit hindi pa siya nakakaalis ay nakita niyang iminulat ni Henry ang kanyang mga mata. Henry! Tuwang sabi niya at lumapit sa lalaki. Lumuhod siya sa tabi nito. Kamusta?
Maayos na bang pakiramdam mo? Tumingin si Henry kay Shelo. Nasa mga mata nito ang pagkalito kung sino siya at nasaan ito. Shelo, naaalala mo? Yung nagbigay sa'yo ng pagkain sa daan. Nakangiting sabi pa ni Shelo pero umiling ang lalaki at mahina ang boses na sabi nito. Nasaan ako? Kinuha ni Shelo ang bottled water na nasa sahig. Binuksan iyon. Uminom ka muna. Alam kong nauuhaw ka na. Sinubukan ni Henry na tumayo, ngunit napabalik ito sa kinahihigaan dahil sa nararamdamang hilo. Hinayaan nito na painumin ito siya ng tubig. Halos maubos naman ni Henry ang laman ng 250 ml na bottled water. Salamat, sambit ni Henry at bumalik ulit sa pagtulog. Tinitigan ni Shelo ang binatilyo. Marami siyang tanong na gumugulo, lalo na kung sino ito at kung nasaan ang pamilya nito. Nang bumalik naman si Shelo sa kanyang kwarto ay saktong dumating naman ang mga magulang niya. Pinapatawag siya ng kanyang ama. At doon niya naaalala na dapat kahapon ay pupunta dapat siya sa municipal hall. Natampal niya ang noo. Sigurado siyang galit ang kanyang daddy. Bumaba siya at nagmamadaling pumunta sa study room nito at pumasok sa loob. Nakaupo ang ama niya na seryosong nakatingin sa isang folder. Dad, nanginginig ang boses na tawag ni Shelo. Huminto ito sa harapan niya. Ilang hakbang ang layo mula sa desk, umangat ng tingin ng ama niya at malamig ang sabing. Saan ka nagpunta kahapon? Bakit hindi ka pumunta sa office? Lumunok muna si Shelo. Hindi magawang tumingin ng diretso sa ama at nakayuko ang ulo. Sasaktan niyo po ba ako kagaya ng ginawa mo kay mommy? Mahinang sabi ni Shelo. Leonardo's eyes widened and his jaw clenched. No, I wouldn't do that. Kailangan ko lang ng paliwanag kung bakit hindi ka nakapunta kahapon. Itinaas ni Shelo ang tingin sa ama. Seeing his impassive expression to her and his jaw clenched, hindi niya alam kung ano ang idadahilan. Shelo, naghihintay ako. Ding sabi ni Leonardo sa anak at bumalik sa binabasa. Alam mo na wala akong pasensya sa ginagawa mo. Nilunok ni Shelo ang bikig sa lalamunan bago nagsalita. Masama pong pakiramdam ko kahapon, Daddy, kaya hindi po ako nakapunta. You should have texted me at least. Hindi na sana ako naghintay na pupunta ka. Next time, Shelo, gamitin mo naman ang utak mo. You're just like your mother. Nasabi ng kanyang ama. Naluluha naman ang mga mata ni Shelo na tumango. Umalis ka na. Sabi lang nito at kaagad na nagmamadaling umalis si Shelo. Sinarado niya ng marahan ng pintuan at nagulat na naroon sa labas ng pintuan ang kanyang ina. Okay lang bang baby ko? Hindi ka pinagalitan ng daddy mo? Tanong ng kanyang ina na lumapit sa kanya. Ayos lang ako, mommy. Sagot ni Shelo at niyakap ang ina. I miss you. I miss you too, baby. Sabi ni Verona sa anak. Habang hinahaplos ng marahan ang anak. May pasalubong si mommy, tara na. Alam ko matutuwa ka. Bumalik naman si Shelo sa loob ng abandonadong quarters nang makaalis na ang kanyang ama at tulog na ang kanyang mommy. Malaki ang ngiting may dala siyang 2 slice ng paborito niyang blueberry cheesecake na binili pa ng mommy niya para sa kanya. Nakalagay ito sa isang plasticware sa loob ng eco bag. Nakita niya nakaupo si Henry na kumakain ng biskwit. Napatigil ito sa ginagawa nang makita siya nito. Sorry, nagutom lang. Nako, ayos lang. Para sa'yo yan. Pagpuputol pa ni Shelo sa sinasabi ni Henry. Alam kong gutom ka. May dala pala akong pagkain at cake. Inilapag ni Shelo ang Tupperware na may lamang pagkain sa couch at sa tabi ng lalaki. Kumain ka na, Henry. Huwag kang mahiya. Binuksan pa yun ni Shelo. Pagkaamoy ni Henry sa masarap na pagkain, ang hiyang nararamdaman nito ay biglang nawala at nanginginig na kinuha ang kutsara at nagsimulang kumain. Henry? Mahinang tawag ni Shelo. Nakaupo siya sa armchair ng couch facing him. Napatingin naman si Henry sa kanya. May problema po ba? Nagtataka at nagdadalawang isip na sabi nito. Maduming binatilyo at ilang araw na itong hindi naliligo, pansin ni Shelo. At hindi tulad ng pulubing nakikita niya, maayos ang damit ng lalaki. Yun nga lang ay madumi pati ang mukha nito at magulo ang medyo may kahabaang kulay lupa ng mga buhok. May tanong nga pala ako. Tumigil ito sa pagkain.
Huwag kang tumigil, kumain ka lang, Henry. Sabi ni Shiloh. Ano pong tanong ninyo? Sabi ni Henry na hindi na bumalik sa pagkain, nakatingin lang ito sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Nasaan ang pamilya mo? Tanong ni Shiloh na nakatingin sa mga kulay hazelnut nitong mga mata. Umiwas ang tingin si Henry na sumandal sa armchair ng couch. May lungkot sa mga mata nito na nakaapekto kay Shiloh. May sariling pamilya ng mama ko, nang makapag-asawa ng lalaki na medyo may kaya. Tuwa ko noon dahil sa ideya na may magiging ama na ako. Pero nang inuwi ako ni mama sa bahay ng asawa niya, nagalit ang lalaki at pinalayas ako. Malungkot na sabi ni Henry na pilit ang umiti. Nakaramdam tuloy lalo ng awa si Shiloh sa buhay ng binatilyo. Hindi ka ba mahal ng mama mo? Bakit hinayaan ka niya na paalisin ka? Bigla namang tumihimik si Henry na tumingin sa gilid nito. Ilang segundo pang lumipas bago ito muling nagsalita. Hindi ko alam. Simula nung pinanganak ako, palagi na lang naglalasing ang mama ko. At sino-sino lang lalaking kasama. Hindi niya rin sinabi sa akin kung sino bang ama ko. Kahit magtanong ako, nagagalit siya at hindi kami magkasundo madalas. Hindi ko rin ramdam kung mahal ba talaga ako ni mama. Wala din akong alam na kamag-anak. Siguro naman, hindi naman nila ako kukup-kupin kaya heto ako. Nagpalaboy-laboy. Kahit anong trabahong pinasok ko basta kaya ko at marangal. Ang lungkot naman pala ng buhay mo, Henry. Ang lungkot ng mga buhay natin, ano? Nasabi pa ni Shiloh tuminga ng malalim. We're both unlucky at some point pero sa'yo, hindi mo malaman na kilala ang ama mo at hindi ka mahal ng nanay mo. Sa akin naman, mahal ako ni mommy pero hindi ni daddy. Ang swerte mo nga kasi may mga magulang ka pa at kumpleto kayo. So anong malungkot dun? Tas hindi ka naman nagugutom kasi mayaman kayo. Pwede mo bilhin lahat ng gusto mo. Sabi ni Henry na may inis sa boses. Hindi mo kasi alam. Nasabi na lang ni Shiloh. Siguro. Sorry kung nahusgahan kita. Naalala ko yung sabi pa ni Mama. Huwag daw humusga kung hindi mo alam ang buong istorya. Wika ni Henry at gumiti. Kaya napangiti si Shiloh sa sinabi ng binatilyo. 3 araw ang lumipas hanggang tuluyan nang gumaling si Henry. Natutuwa si Shiloh dahil may kasama siya at nasasabihin na kung ano ang problema niya. Naintindihan naman siya ni Henry at naging magkaibigan sila kalaunan. Malaking pasasalamat ni Henry kay Shiloh sa ginawa nito at ayaw na nitong maging pabigat pa. Sobrang nahihiya na siya sa ginawa nito. Nakaupo sila sa couch habang nanonood ng movie sa laptop ni Shiloh. Gabi na at kakatapos ng kumain ni Henry. Shiloh? Tawag ni Henry kay Shiloh na busy sa pagkain ng popcorn na ang mga matay nakatutok sa screen. Oh, bakit Henry? Tanong ni Shiloh pero hindi binalingan ng tingin ng kaibigan. Kailangan ko nang umalis. Halos 1 linggo na ako dito. At saka magaling naman ako, sabi ni Henry. Shiloh's head turned at Henry, her eyes wide open. Hindi ka pwedeng umalis, sabi ni Shiloh. Pero yan ang kailangan, Shiloh. Ang laki ng pasasalamat ko dahil sa ginawa mo. I owe you my life. Balang araw, may babalik ko rin ang kabutihang ginawa mo. Ani ni Henry. Puno naman ng takot ang mga mata ni Shiloh. Takot na mawala ang nag-iisang kaibigan na nakikinig sa kanya at nasasabihan niya ng kanyang mga problema. Ayaw niya mawala ang kaibigan. Magiging malungkot talo ang buhay niya. Uminit ang mga mata ni Shiloh, tuluyang bumagsak ang luha sa mga mata niya na ikinabigla naman ni Henry. Shiloh, saan ka titira niyan, Henry? Sa lansangan. Kung pwede ka naman dito magstay. Hindi ba tayo magkaibigan? Sino na lang ang kakausapin ko? Sino makikinig sa akin kung wala ka na? Sunod-sunod na tanong ni Shiloh na naglalandas ang luha sa mga mata. Henry, pwede ka namang manatili dito nang walang makakaalam. Huwag mo naman akong iwan. Nagmamakaawang boses ni Shiloh. Nang makita ni Henry ang reaksyon ni Shiloh ay naaawa siya para sa kaibigan. Gustuhin niya mang umalis, hindi niya kayang iwan ito. Pinahid ni Henry ang luha sa mga mata ni Shiloh at umiti.
Sige, hindi na muna ako aalis, kaya tumigil ka na dyan sa pag-iyak. Talaga? Galgal ang boses sa tanong ni Shelo. Tumango si Henry at inakap siya ni Shelo. Thank you, Henry. Mananatili ng best friend ko. Natawa si Henry sa narinig at masaya na nakilala niya si Shelo. Pumasok na sa loob ng bahay si Shelo mula sa back door. Wala ang mga magulang niya maliban sa maid na nasa kusina at nagluluto ng pagkain. Halika, Henry. Pagpapasok ni Shelo sa kaibigan. Kinabahan naman si Henry na baka may makakita sa kanya kaya nagdadalawang isip siya na pumasok. Pero hinila siya ni Shelo papasok at umakyat sila sa hagdanan. Shelo, baka may makakita sa akin. Natatakot pa na sabi ni Henry na lumingon-lingon sa paligid. Huwag kang mag-alala, sabi ni Shelo na may ngiti sa labi. Hanggang marating nila ang kwarto ni Shelo. Kinuha ni Shelo ang damit na binili niya kahapon para sa kaibigan. Maligo ka. Sabay abot ni Shelo ng damit. Andun ang bathroom. Turo niya sa isang pintuan na kulay blue. Nilibot naman ni Henry ang tingin sa paligid. Kulay blue ang pintura ng dingding ng kwarto. May mga furniture na naaayon sa shade sa dingding. May mini bookshelf. Isang double-sized bed sa gitna. At may 2 glass window sa unahan ng bed. Magara at maganda ang kwarto ni Shelo. Aalis muna ako Kukuha ko ng pagkain para sa atin dito. Paalam ni Shelo at iniwan ang kaibigan. Tinitigan naman ni Henry ang hawak at tumingin sa blue na pintuan na may nakadikit na mukha ng sticker ng isang pop singer. Humakbang si Henry at binuksan ang pintuan. Pumasok sa loob at nagsimula ng maligo. Nakabihis na si Henry at umupo sa gilid ng kama. Malambot ang kama ni Shelo, hindi tulad sa banig sa papag kung saan siya natutulog. Inihiga ni Henry ang kalahating katawan sa kama at napangiti siya. Naaamoy niya ang rosy scent mula sa kama, katulad ng pabango ni Shelo. Bumukas ang pintuan at mabilis umayo siya ng upo. Pumasok si Shelo na may malaking ngiti, hawak ang isang tray. Kaagad na tinulungan ito ni Henry. Look at you, Henry, nasabi ni Shelo nang tinitigan ang kaibigan. Bakit? Anong meron sa akin? Tanong ni Henry na inilagay sa mesa na nasa malapit sa window ang tray. Sinimulan niya na rin ilagay ang laman noon sa ibabaw ng mesa. Naasiwa si Henry sa tingin ni Shelo na bahagyang lumapit sa mukha niya. Ikaw ba talaga yan, Henry? Nagbibirong ani pa ni Shelo. Bahagyang lumayo si Henry. Oo naman, ako nga to. Ang gwapo mo pala kung hindi ka madungis. Puna ni Shelo at umupo pa sa upuan ng table. Upo ka na. Ibinigay na ni Shelo ang isang plato kay Henry habang nagsabi, dapat maligo ka araw-araw. Nagsimula na silang kumain. Wala naman akong bahay o matitirhan, paliwanag ni Henry. Dito ka maligo. Suwestyon naman ni Shelo. You'll stay naman, diba? Hindi forever, Shelo. Nag-aaral pa ako, sagot ni Henry. At saka kailangan ko magtrabaho ulit. Bibigyan kita ng pera, kaagad na sabi ni Shelo. Kaya hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Huminto na sa pagkain si Henry at tumingin kay Shelo. Nasaktan siya sa sinabi ni Shelo. Siguro ang pride niya. Hindi siya sanay na may nagbibigay sa kanya at ayaw niyang mas lumaki lalo ang utang na loob niya sa kaibigan. Bigla namang may kumatok sa pintuan ni Shelo. Baby, mommy's here! Boses ito ng ina ni Shelo. Nanlaki ang mga mata ni Shelo at nagkatinginan ang dalawa. Hindi niya inaasahan na uuwi ang mommy niya. Ibig sabihin ay umuwi na rin ang daddy niya. Bumukas ang pintuan at sakto naman na nakatago na sa ilalim ng kama si Henry at naitago ni Shelo ang plato sa loob ng drawer sa hindi kalayuan sa may likuran niya. Halos hindi makahinga si Shelo sa kabang nararamdaman. Mommy! Sabi ni Shelo na tumayo mula sa kinauupuan at niyakap ang ina. Akala ko po bukas pa po kayo uuwi. Maaga natapos ang seminar kaya maaga kami nakauwi ng daddy mo, paliwanag ni Verona. Bakit dito ka kumain? Puna ng ina niya nang makitang pagkain sa round table. Gusto ko pong kumain na makita ang view ng hardin mula sa kwarto ko. Ang sagot naman ni Shelo. Wala po ba kayong pasalubong sa akin? Nakangiti siyang tumingin sa maganda niyang ina. Meron pero nasa baba. Sige, tapusin mo na muna yung pagkain mo.
Sabi ni Verona tumingin sa paligid. Nasaan na yung malaking teddy bear mo dito? Binigay ko po sa isang bata kasi hindi ko naman na po nagagamit yon. Ani ni Shelo. Wala ka ng stuffed toy niyan. Okay lang yun, Mommy. Malaki na po ako at hindi ko na kailangan ng mga yon. Tumango naman si Verona. Sa bagay. Malaking ngiting hinawakan itong mukha ng anak. Kahit maging dalaga ka na, ikaw pa rin ang baby ko. Ang bilis naman ng panahon. Ang liit mo pa lang at ngayon heto ka na oh. Ang laki-laki mo na. Time moves fast, Mommy. If we never thought about it. Sagot ni Shelo. O siya, maiwan na kita. Magpahinga muna si Mommy, ha? Sabi ni Verona, hinalikan sa noo ang anak. Rest well, Mommy. Sabi ni Shelo at pinagmasdan ng pintong sumarado. Malungkot na maumupo si Shelo sa kinauupuan at naluluha ang mga mata. Lumabas si Henry mula sa ilalim ng kama at napansin nito ang kaibigan na naiiyak. Oh, may problema ba? Henry asked in a concerned manner at lumapit kay Shelo. Garalgal ang boses na sabi ni Shelo. Alam kong umuwi si na Mommy at Daddy dahil nag-aaway sila. Napansin kong mga pasa ni Mama sa gilid na hindi niya nalagyan ng concealer. Sinaktan na naman ni Daddy si Mommy. Pinahid ni Henry ang luha ni Shelo na nakaluhod para magpantay sila. Naaawa si Henry para sa ina ni Shelo dahil alam niya kung gaanong kamahal ng kaibigan niya ang ina nito. Kung meron lang sana siyang magagawa. Sa wala si Shelo dahil nasa school ay umaalis si Henry ng maaga para pumasok bilang boy sa isang tindahan. Naghahakot siya ng mabibigat at dahil panghapon naman ang klase niya kaya minsan nalilate siya at wala pang pananghalian. Pansin din ni Henry na iba ang tingin ng mga kaklase niya sa kanya. Medyo marumi na rin kasi ang uniform niya dahil nakakalimutan niya itong labhan at medyo amoy pawis na rin. Pero kahit ganun pa man ay nasa top 2 siya ng kanilang klase. Wala din siyang time mag-study kaya during classes na lang siya nag-aaral at nakikinig ng mabuti sa lecture. Wala na rin siyang time maligo. Hindi niya ginagalaw ang perang binigay ni Shelo sa kanya because it was too much for him. Umuwi siya ng hapon kung saan naghihintay si Shelo sa loob ng abandonadong quarters. Ganoon palagi ang kanilang setup kapag weekdays. Sa weekend naman ay magkasama sila ni Shelo habang nakikinig sa kaibigan ng mga kwento nito, problema, or mga nararamdaman. Minsan ay nagsasabi din si Henry. Minsan ay muntikan na siyang mahuli ng maids nila Shelo na pumasok siya sa loob ng bahay nito. Nung 2 araw na hindi siya pinuntahan ni Shelo, akala nga niya ay makikita siya na nagtatago siya sa isang drawer. Pagkapasok niya sa kwarto ni Shelo ay nalaman niyang may sakit palang kaibigan. Kaya paminsan-minsan ay pinupuntahan niya ito ng pasekreto upang alagaan. Tulad ng pag-aalaga nito sa kanya noon. Isang gabi pumasok ulit siya upang tingnan kung maayos na ba si Shelo. At hindi niya inaasahan ang ama ni Shelo na lumabas mula sa kusina. Kaagad na nagtago ito sa gilid ng furniture sa may dingding. May kadiliman sa pating yon dahil hindi binuksan lahat ng ilaw. May tao ba dyan? Tanong ni Leonardo na tumingin sa paligid. May napansin kasi itong anino ng isang tao. James, ikaw ba yan? Tawag ni Leonardo sa driver pero wala pa rin sumasagot kaya naglakad ito papalapit sa may furniture. Hindi naman makahinga si Henry sa sobrang kaba at bigla siyang napawisan. Rinig niya ang lakas ng kabog ng puso niya nang marinig ang papalapit na yabag. Sir, pinapatawag niyo po ba ako? Biglang sulpot ni James sa kung saan. Nagulat naman si Leonardo at napamura ito. Bakit naman nakaitim ka, James? Ginugulat mo naman ako. Bakit gising ka pa? Inaayos ko po kasi ang sirang sasakyan sa garahe at pumunta ako sa common CR nang marinig kong tawag niyo. Paliwanag ni James. Next time, sumagot ka naman. Inis na sabi ni Leonardo at umalis paakyat sa hagdanan. Hinintay naman ni Henry na umalis ang driver. At alang segundo pang lumipas ay narinig niya ang papalayong yapak. At sumilip siya. Nakita niya ang lumabas ito mamula sa front door. Nanatili muna siya ng ilang minuto roon bago pumunta sa kwarto ni Shelo. Nadatnan niyang gising si Shelo na may sinusulat sa notebook. Magaling ka na? Mahinang tanong ni Henry. Nagulat si Shelo at nahulog ang ballpen sa sahig. Henry! Nakakagulat ka naman.
Napahawak pa ito sa dibdib. Kinuha ni Henry ang ballpen sa sahig at inaabot kay Shelo. Bakit ka nandito? Gusto ko kasi makita ka kung okay ka na at kung maayos ka na. Hindi ka na ba nilalagnat? Tanong ni Henry na umupo pa sa kama ni Shelo. Nagpatuloy sa pagsulat si Shelo at sumulyap kay Henry. She smiled. Oo, okay na ako. Thanks for checking and for taking care of me. Ano ka ba, maliit na bagay lang yon. Ang daddy mo lagi nagbabantay sa'yo kaya nagtatago na lang ako sa ilalim ng kama at hinihintay na umalis siya. Sagot ni Henry. Si daddy? Parang hindi makapaniwala si Shelo. Lagi niya kasing nakikita ang mommy nito nag-aalaga dito sa tuwing nagkakasakit ito. Oo, sagot ni Henry at humiga sa kama ni Shelo. Binali niya ang tingin sa ginagawa nito. Anong ginagawa mo? Nagsusulat sa diary ko. Palabas na si Shelo sa school gate nang makita niya si Henry na nagmamadali ang paglalakad sa tabi ng daan, wearing a uniform na medyo madumi. Henry? Tawag ni Shelo na lumapit sa lalaki. Kinuha niyang panyo mula sa bulsa nang makita na maduming mukha nito. Napatingin naman si Henry kay Shelo na papalapit dito. Shelo! Nakangiting sabi ni Henry na huminto. Saan ka galing? Bakit ang dumi mo na? Tanong ni Shelo. Ay may dumi ka pa sa mukha. Kinuha naman ni Henry ang puting panyo. Madudumihan to. Ano ba gamit ng panyo? Tumaas naman ang kilay ni Shelo. Saan ka nag-aaral? Sa West Central School. Dumaan lang ako dito para hindi malate. Paliwanag ni Henry. May dumi ka pa sa pisngi mo. Turo ni Shelo sa pisngi nito. Pinunasan naman ni Henry pero hindi natatama nito. Kaya si Shelo na lamang ang nagpunas dito. Kumain ka na ba? Oo. Ang putla mo sa nakakain Hindi ka nag-breakfast ano? Tanong ni Shelo pero may bread naman at milk sa abandonadong quarters kaninang umaga at naghatid pa siya doon ng pagkain. Pero sa pagmamadali niya, hindi niya na napansin kung naroon ba si Henry. Nakalimutan ko. Sabi ni Henry na hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Hinawakan naman ni Shelo ang kamay nito at hinila papunta sa may karinderya sa hindi kalayuan. Hindi naman napansin ni Shelo na ang mga kaibigan niya at ilang mga kaklase ay napapatingin na sa kanya at sa kasamang maduming lalaki. They were gossiping behind her back. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Tanong ni Shelo na nilapag ang in-order na pagkain sa mesa sa harapan ng lalaki bago umupo ito sa harapan nito. Kumain ka na. Habang kumakain si Henry ay inamin nito na nagtatrabaho siya sa umaga kaya maaga siya kung umalis dahil pang afternoon pa ang klase niya at hindi niya kayang gamitin ang pera na hindi sa kanya. Nasaktan naman si Shelo pero hindi niya inamin kay Henry. Ganito na lang Henry. Dadaan ka dito at sasabay tayo ng pagkain since ayaw mo namang gamitin ang pera na binibigay ko sa'yo. Shelo pouted. Basta yun na, wala nang pero. Henry sighed and smiled. Sige, kung yan ang gusto mo. Ngumiti naman ng malaki si Shelo. Kumain ka na. Sa mga araw na nagdaan ay mas lalo pang naging close ang dalawa. Isang umaga ay napatanong ang kaibigan ni Shelo kung sino bang kasama niya na binatilyo. Best friend ko, si Henry. Sagot ni Shelo. Bakit? Tanong ni Shelo kay Betty. Ganun pala. Mabait ka talaga, Shelo. Kinakaibigan mo yung mga madudumi. Komento ni Betty. Ingat ka at baka masamang tao yan. Hindi nagustuhan ni Shelo ang sinabi ni Betty. Hindi sila close ng muse ng kanyang klase kahit magkaibigan sila. Mababa lang kasi ang tingin nito sa ibang tao. At least mabait si Henry at tunay na kaibigan. Hindi mo alam ang dahilan kung bakit ganun siya. Kasi mayaman ka, ano bang alam mo? You only judge people by looks. Mahabang litanya ni Shelo. Umasim tuloy yung mukha ni Betty sa narinig. Anong sinabi mo, Shelo? Hindi makapaniwala na tugon naman ni Shelo. You heard it, and it's the truth. Diin na sabi ni Shelo at iniwan ang kaibigan na pumasok sa loob ng classroom. 2 taon nang lumipas, natapos na si Henry sa K-12 at sa graduation ay naroon mismo si Shelo na may dalang bouquet ng flower. Hindi naman inaasahan yun ni Henry na pupunta si Shelo. Lumapit si Shelo na malaki ang mga ngiti.
wearing a blue dress. Congratulations sa valedictorian kong kaibigan! Masayang bati ni Shelo na ibinigay ang bulaklak. I love your inspiring speech. Kanina pa ako iyak ng iyak. Hindi kita nakita. Akala ko hindi ka pumunta. Nasabi na lamang ni Henry. Salamat. Salamat kasi nandito ka. Mahigpit na niyakap ni Henry si Shelo na tila ba hindi sila nagkita kahapon. Salamat for letting me stay and helping me, Shelo. You're most welcome. Sabi ni Shelo na naluluha. Nauna ka nang graduate sa akin. Anong plano mo niyan? Hindi ko pa alam. Baka magtrabaho muna ako. Sagot ni Henry. Isasauli ko muna tong graduation gown. Sige, maghihintay ako. I'll treat you. At may gift din pala ako sa'yo. Sabi naman ni Shelo. Pinagmasdan ni Shelo si Henry na naglakad. May mga kaklase ito na nag-congratulate sa kanya. Akala ni Shelo ay papuntang ina ni Henry. Pero alam niyang malungkot ito dahil he was expecting na dadalong ina ngunit hindi pala. Gusto ni Shelo na maging masayang graduation nito. Naisip niya na sa loob ng 2 taon na lumipas, malaki nang pinagbago nilang dalawa. Lalo na kay Henry na hindi na madumi dahil tinulungan niya magtrabaho sa tita niya bilang cashier sa convenience store nito. Minsan na lang silang magkita dahil naging busy sila sa pag-aaral lalo na si Henry na mag-OJT ito sa isang healthcare center dahil sa pangarap nito ay maging doktor. Kung may magagawa lang sana siya na pag-aralin si Henry sa college, kung pareho na lang sana sila na nasa college ay baka makatulong pa siya. Pero nasa grade 10 pa lang kasi siya. May 2 taon pa bago siya makapunta sa kolehiyo. Pagkabalik ni Henry ay umalis sila at pumunta sa mall upang mamasyal. Binalhan din ni Shelo si Henry ng isang watch. Sa una ay hindi pa tinanggap ito ni Henry pero sa pagpipilit ni Shelo ay tinanggap na rin ito ng lalaki. Hapon na nung pumunta sila sa amusement park at sumakay sa merry-go-round. Panay-tawanan pa silang dalawa habang nagkukwento si Shelo sa mga nakakatuwang nangyari sa kanyang linggong iyon. Sumakay din sila sa roller coaster at halos mamutla naman si Henry dahil takot pala ito sa matataas. Hindi man lang sinabi nito kay Shelo. Pagkababa nila ay nagpunta si Henry sa may basurahan para sumuka. Oh, hindi mo sinabi sa akin na takot ka pala. Natatawang sabi ni Shelo. Hinawakan niya ang likod ni Henry at marahang hinaplos. Ayoko kasing malungkot ka kapag sinabi ko. Alam ko na matagal mo nang gusto makasakay sa roller coaster. Paliwanag pa ni Henry. Kinuha naman ni Shelo ang panyo at pinunasan ng basa sa may labi nito. Maiintindihan ko naman yun. Pero yung reaksyon mo kanina nung tumili ka? Tawa ni Shelo at sumimangot naman si Henry. Huwag mo nga akong pahiyain pa. Namumulang pisking sabi ni Henry. Alam mo ang cute mo kapag namumula ka, Henry. Pag-amin naman ni Shelo, tinawakan ng kamay nito. Tara, marami pa tayong rides na susubukan. Ngumiti naman si Henry. Makita niya lang na masayang mukha ni Shelo. He wanted to make Shelo happy. And if only they could stay like this forever. Tinago ni Henry ang lungkot sa mga mata. He want more than sa pagiging magkaibigan nila. Pero ayaw niya masira iyon dahil sa nararamdaman niya na matagal niya nang tinatago dito. Paano naman siya magugustuhan ito? He had nothing. Isang gabi nakahiga silang dalawa sa picnic blanket sa likod ng abandonadong quarters habang pinagmamasdan ng mga bituin. Isang buwan na rin ang lumipas ang makagraduate si Henry. Naghahanap na siya ng trabaho at hindi niya alam kung paano sasabihin kay Shelo na kailangan niya nang umalis. Alam niya masasaktan ito and it was the last thing he'll do for her. Henry? Tawag ni Shelo na humiga ng patagilid upang harapin si Henry. Alam ni Shelo na may iniisip si Henry, kanina pa malalim ang iniisip nito. Baling na tingin naman ni Henry sa kanya. Penny on your mind? Hinawakan ni Shelo ang malambot nitong buhok at marahan iyong hinaplos. Wala. Pagsisinungaling ni Henry. Sige na, sabihin mo na sa akin. Sabi ni Shelo na umayos naman ang upo na pinagmasdan nito pero patuloy niya hinahaplos ang buhok nito. Wala nga. Nakangiting sabi ni Henry at binaling ang tingin sa kalangitan pero pansin ni Shelo na namumulang mukha nito. Sige na, sabihin mo na sa akin, Henry. Pansin ko nga, hindi ka na umuwi dito. Bakit? Tanong ni Shelo at kumunot naman ang noon nito. Hindi niya alam kung bakit. Madalang na talaga sila kung magkita.
Iniisip niya na baka may girlfriend na si Henry at ayaw lang sabihin ito sa kanya. She will be happy for Henry for as long as he's happy. Kahit masakit para sa kanya. She's too young to fall in love. But she had fallen for someone that shouldn't be. Lalo na kaibigan niya pa. Pinikit ni Henry ang mga mata na nakangiti. Anong gusto mo sabihin kung wala? May problema ka ba? Ilang segundong katahimikan na natili sa kanila bago nagsalita si Shelo. May girlfriend ka na ba kaya hindi ka na nagsistay dito? Mahinang tanong ni Shelo. Binuka naman ni Henry ang mga mata tumitig kay Shelo. There was sadness in her eyes. And he felt guilty. Wala, Shelo. Busy lang ako sa trabaho. Nilapit ni Shelo mukha kay Henry ng bahagya. At lalo lamang namula ang mukha ni Henry na iniwas ang tingin kay Shelo. Shelo smiled. May nagugustuhan ka na ba? Tanong ni Shelo. Hindi naman magawang tumingin ni Henry kay Shelo at parang hindi ito makahinga. Ayos ka lang ba, Henry? Tanong ni Shelo. Meron akong nagugustuhan, sagot ni Henry. Sa narinig ni Shelo ay parang nasaktan ang puso niya. Sino? Nais niyang malaman, kahit natatakot siya dahil masakit ang katotohanan kapag malaman niya. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino. Sabi ni Henry na hindi makatingin kay Shelo. Hindi ako titigil kapag hindi mo sinabi kung sino. Pag-i-insist pa ni Shelo. Bakit ikaw ba may nagugustuhan ka na ba? Tanong ni Henry na hindi naman sinagot ang tanong ni Shelo. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Tanong ni Shelo. Meron. Ang lapit mo kasi. Amin ni Henry. Sino? Sulyap ni Henry kay Shelo na nakangisi. May masama ka bang binabalak, Shelo? Pabirong ani ni Henry na bahagyang tumawa. Gustong makita ni Shelo ang reaksyon ni Henry kapag mas nilapit pa niyang mukha rito. And seeing his face red, she softly laughed. May gusto ka ba sa akin, Henry? Sambit ni Shelo. Napalingon naman si Henry sa kanya. Hindi ito sumagot at nakatitig lang kay Shelo na papalapit ang mukha. Shelo, may gusto ako sa'yo. Amin ni Shelo na namulang mukha. At nilapat ang labi sa malambot na labi ni Henry. Hindi yan inaasahan ni Henry pero napangiti siya at hinawakan ng ulo tumugon sa halik nito as he said between their kisses. Gusto dun kita. Simula ng gabing yon ay palihim ang kanilang relasyon. Hindi naman masabi ni Shelo sa magulang niya dahil kilala niya ang mga ito at hindi ito papayag. Pumasok si Shelo sa mall kung saan naghihintay si Henry. Pagkakita niya sa nobyo ay patakbo siyang lumapit dito. Anong balita? Ano bang sasabihin mo sa akin? Tanong ni Shelo, sneaking her arms to his. Kakatapos lang ng exam nila when she received a text message from Henry na may sasabihin itong magandang balita. Kanina habang pababa ako sa escalator may lumapit sa akin na lalaki. Tinanong ako kung nanay ko ba daw si Rosalinda. Yung lalaki pala ay kapatid ni Mama. Laking tuwa niya nung makita niya ako. Matagal na daw niyang hinahanap si Mama. Sagot ni Henry. Magkamukha daw kami ni Mama pero halo daw sa ama ko. He knew my father pero hindi niya sinabi sa akin kung sino. Pumunta sila sa Jollibee para kumain habang kinwento ni Henry ang nangyari. Hindi naman maibsan ang tuwa nito at masaya si Shelo sa nangyari na makita ang kapamilya ng ina nito. Tapos sabi ni Tito ay pag-aaralin niya daw ako. Sabi ni Henry at napahinto naman sa pagkain ng spaghetti si Shelo. Anong sagot mo? Tanong naman ni Shelo. Hindi ko pa sinasagot si Tito. Sabi ko ay pag-iisipan ko muna. Nais niya raw akong umuwi ng Cebu para doon mag-aral. Sagot naman ni Henry. Sa narinig ni Shelo ay natakot siya na mapalayo kay Henry. Hindi ako aalis kung ayaw mo. Sagot ni Henry. Shelo pressed her lips tight. Ayaw niya maging selfish pero sa ginagawa niya ay mas nagiging selfish siya kagaya ng ama niya sa kanyang ina. Umiling si Shelo. It's an opportunity, Henry. Tanggapin mo ang alok ng tito mo. Alam kong gusto mo rin makita ang kapamilya mo doon. Tumingin si Henry kay Shelo.
Sigurado ka ba? Hindi. Pero kapag pinapanatili kita dito, hindi mo makakamit ang pangarap mo. Gusto ko maging masaya ka, Henry. That's how I love you. Sagot ni Shiloh pero namumulang mga mata niya dahil masakit iyon para sa kanya. Nasanay siya na naroon si Henry at mahal na mahal niyang binata. Ngumiti si Henry at hinawakan ang pisngi ni Shiloh at pinahid ang luhang kumalas mula rito. Gusto kitang maging masaya, Shiloh. Ayoko makita kang malungkot at nasasaktan. Hinawakan ni Shiloh ang kamay ng lalaki. Sinalubong ang mga tingin nito. If you want me to be happy, then follow your dreams. Magkikita naman tayo. Kahit long distance ang relationship natin, 2 years lang naman. Kasi pupunta din ako sa Cebu. Doon ako mag-aaral kung nasan ka. Ilang sandali pang pinagmasdan ni Henry si Shiloh. He wanted a good life for her. And Shiloh was right. Kung mananatili siya, hindi rin niya makakamit ang gusto niya. At hindi rin siya tatanggapin ng magulang nito dahil wala siyang natapos at maibibigay na magandang buhay sa taong pinakamamahal niya. Kinabukasan ay kinausap ni Henry ang kanyang tito Jared sa telepono at sinabing tinatanggap niya na ang offer nito. Pero hindi niya alam kung paanong sasabihin kay Shiloh na in 3 days ay aalis na siya. Napaupo siya sa loob ng couch ng abandonadong quarters. Tinititigan niya ang buong lugar. He will miss her so much. Madilim na. Habang hinihintay niya si Shiloh ay umulan. He received a text message sa keypad phone niya galing kay Shiloh na nasa kwarto siya at hindi siya mapuntahan dahil malakas nga ang ulan. Henry replied na pupuntahan siya nito dahil may sasabihin siya. Na-receive niya ang message kay Shiloh na walang mga magulang nito at umuwi ang isang maid sa kanila, kaya si Nanay Fel lang ang naroon at maghihintay ito. Walang payong si Henry kaya tumakbo siya papunta sa backdoor. Binuksan niya ng marahan at nagmamadaling umakyat sa hagdanan at pumasok sa kwarto ni Shiloh na nagsusulat sa diary nito. Lumingon si Shiloh sa kanya at kaagad itong kumuha ng towel at ibinigay sa kanya. Sana sinabi mo na wala ka palang payong. Ako na lang sanang pumunta. Ayan tuloy, basa ka na. Ayos lang, sagot naman ni Henry. Maligo ka na muna para hindi ka sipunin. May damit ka naman sa drawer na naiwan dyan. Wait. Ani ni Shiloh at kinuha ang damit at ibinigay dito. Naligo na muna si Henry. Iniisip niya kung paanong hindi ganong kasakit at biglaan ang sasabihin niya kay Shiloh. Hindi niya kayang iwanan ng babae pero kailangan niya para sa kanilang future. Pagkalabas niya ay nakasuot na siya ng damit. Naroon pa rin si Shiloh sa study table nito at nagsusulat. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likuran, resting his strong chin sa balikat nito. Nilalamig ka ba? Tanong ni Shiloh habang patuloy sa pagsusulat. Medyo, pero hindi na makakapaghintay ang sasabihin ko sa'yo, sabi ni Henry. He'll miss her sweet rosy smell that he loves and her. Tumigil sa pagsusulat si Shiloh. Oh, ano palang sasabihin mo? Tumayo si Shiloh at umupo sila sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Henry. Sinabihan ko na si Tito na pumapayag na ako. Pero in 3 days ay aalis na ako, sabi ni Henry. At sa narinig ni Shiloh ay nagulat siya. Ha? Bakit ang bilis naman, Henry? Hindi pa ako handa na aalis ka na. Sa isiping mawawala na ito sa loob ng 3 araw ay sumikip ang dibdib niya at nahihirapan siyang tanggapin iyon. Nais niya pa sana ng mahabang oras kasama ito. Yun ang sabi ni Tito kasi umuwi na siya sa Cebu, sagot ni Henry. Magkakausap pa naman tayo sa phone, Shiloh. Naisip ko rin na itong makakabuti para sa future nating dalawa at para matanggap ako ng mga magulang mo. Kung hindi ka naman makapunta, kapag maayos ang status ko, pangako, pupuntahan kita. Tumulo naman ang mga luha ni Shiloh sa naramdamang lungkot at takot na tuluyan na itong mawala sa buhay niya. Pero kailangan niyang intindihin ito para sa pangarap nito. Kailangan niyang suportahan. Henry cupped Shiloh's face. Ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba. Kung natatakot ka man na mapapalitan kita kung nasa malayo na ako, pangako, Shiloh, ikaw lang hanggang sa buhay na to. Naiintindihan naman kita, Henry.
Kung hindi man papayag ang mga magulang ko na sa Cebu mag-aral, kapag nagkatrabaho ako ay pupuntahan kita. Pangako yan. Ikaw lang ang mamahalin ko. Pero alam ni Cielo na walang kasiguraduhan ang hinaharap. Alam niya na at some point they will change. At ang pangako ay maaaring malimot na lamang. Pero she'll forever cherish the memories that she had with him, even to the last. Hinalikan ni Cielo si Henry. At sa isang simpleng halik, ang nararamdaman sa isa't isa, kasama ng lungkot, ay may nangyari sa kanilang dalawa. Cielo was snuggling at Henry. They were both naked at the sheet. As she listens to his heartbeat on his chest, Henry was caressing her soft long hair, enjoying the silence between them. Teka lang, may kukunin ako para sa'yo, Cielo. Basag ni Henry sa katahimikan at umalis muna ito kay Cielo at kinuha ang jeans sa sahig. Sa balsa ng jeans ay kinuha niya ang isang keychain na may Cebu na letra na kinurba niya mula sa kahoy. Bumalik si Henry sa kama at niyakap si Cielo. Inabot niya ang keychain. Para sa'yo. You'll always remember me and where I am. Sabi ni Henry. Kinuha ni Cielo ang keychain at naluluha naman ang mga mata. Aasa ako sa pangako mo, Henry. Tinitignan niya si Henry at ngumiti. Naglandas ang luha sa kanyang mga mata. How could she accept he's not here once he leave? Alam ni Cielo na matagal bago niya matanggap iyon. Pinahid ni Henry ang mga luha nito. I will, Cielo. Sambit ni Henry at hinalikan sa noo ang babae. Hanggang sa bumaba na sa ilong at sa labi. I will. Samantalang hindi naman alam ng dalawa na umuwi na palang ama ni Cielo dahil naiwan ang documents nito sa study table. Pagkapasok ni Leonardo ay napansin niya mga putik na bakas ng sapatos sa marble floors papunta sa hagdanan. He was curious, kaya sinundan nito ang footsteps na yon at kumunot ang noon nito nang papunta iyon sa kwarto ni Cielo. Narinig nito ang boses ng anak at boses ng lalaki. Uminit ang dugo nito sa galit at binuksan ang pintuan. Nagulat naman si Cielo sa biglang pagbukas ng pintuan at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kanyang ama na puno ng galit. Lalo na nang makita ni Leonardo na magkayakap ang dalawa at ang mga damit ay nasa sahig. Dumako ang tingin ni Cielo sa mama niya na napaawang ang bibig. Cielo, sino yung kasama mo? Singhap na sabi ng ina niya. Daddy, magpapaliwanag ako. Pero napasigaw si Cielo nang lumapit ang ama niya at sinuntok si Henry. Naiiyak namang pinigilan ni Cielo ang kanyang ama. Daddy, stop it! You're going to kill him! Leonardo dragged Henry away from the bed, naked. Sinubukang sanggain ni Henry ang suntok ng ama ni Cielo. Sir, magpapaliwanag ako. Hindi natutuloy ni Henry ang sasabihin dahil sa mga suntok nito. Sinubukang pigilan ni Henry ang ama ni Cielo pero dahil malakas ang lalaki ay hindi niya nagawang pigilan ang mga suntok nito. Papatayin kita sa ginawa mo! Paulit-ulit na sabi ni Leonardo. Cielo was crying and shouting and trying to stop her father. Seeing the blood in Henry's mouth, Daddy, please stop it! Leo, stop it! Pigil naman ang ina ni Cielo, pero hindi nito mapigil ang pagbubugbog pa ni Leonardo. Hanggang sa nahimatay na si Cielo, at nabagok ang ulo nito sa may gilid ng kama. Kaagad namang dinaluhan ni Verona ang anak habang umiiyak. Leo, si Cielo! Napatigil si Leonardo. Seeing the blood in Cielo, ay natauhan ito. He wrapped the sheet on the bed at mabilis na lumabas sa pintuan carrying his daughter at sinugod nito papunta sa ospital. Pagkagising ni Cielo ay unang hinanap niya si Henry. Mami, nasan si Henry? Tanong ni Cielo at bumangon sa pagkakahiga, ignoring the pain in her head. Niyakap naman ni Verona ang anak, namumugto ang mga mata ng ina niya. Hindi ko alam, baby. Kasi pag uwi namin ng daddy mo ay wala na siya sa kwarto. Sagot naman ni Verona. How are you feeling? Nasasaktan ako, Mommy. I hate Daddy. I hate him so much. Iyak na sabi ni Cielo. I will never forgive him. Nagawa lang ng daddy mo yun to protect you. At hindi matanggap ang nakita niya. Alam ko namang mahal na mahal ka ng daddy mo. Sabi ni Verona habang inaalo ang anak. You're only 16, Cielo.
What you did is completely wrong. Hindi niya ako mahal. Dahil kung mahal niya ako, hindi niya gagawin yun kay Henry. Nasasaktan sabi ni Shelo. Mommy, si Henry. Gusto ko siyang makita. Magpagaling ka muna. Sino ba yung si Henry, Shelo? Tanong ni Verona. Boyfriend ko po siya, Mommy. Mahal ko po siya, Mommy. Gusto ko po siyang makita bago siya umalis. Iiyak pa rin sabi ni Shelo. You'll see him, sabi ni Veronica. Pero hindi na muling nakita ni Shelo si Henry. Wala na ito sa abandonadong quarters. Tinawagan niya ang phone nito pero naiwan pala nito sa ibabaw ng study table niya. Ilang araw na ring umiiyak si Shelo. Hindi lumalabas sa kanyang kwarto habang tinititigan ng keychain na ibinigay ni Henry. Simula noon na hindi niya na kinausap ang kanyang ama. 12 taon na ang lumipas. Tuwang-tuwa si Shelo na sa wakas ay maitatayo ng souvenir shop niya sa Cebu. Noong isang taon ay namatay ang ama niya dahil sa isang aksidente. At ngayong taon ay nakuha niya ng mana nito mula sa kanyang yumaong ama. Iyon ang ginamit niya upang itayo ang shop. Iniwan niya ang kanyang ina na nasa Maynila kasama ang baby brother niya na 10 taong gulang pa lamang. She decided that she will stay in Cebu for good and to focus on her business. Gamit niya pa rin ang keychain na ibinigay ni Henry sa kanya. She cherished and cared for the keychain as a reminder of the first love she had. Even though it's been 12 years, naaalala niya pa rin si Henry. And a question still embedded in her. Kung kamusta na nga ba ito? Nangako ito noon na babalikan siya, ngunit lumipat sina Shelo ng bahay ng magulang niya at pinapunta siya sa US upang doon mag-aral ng kolehiyo. Hindi niya alam kung pumunta ba o bumisita ba si Henry sa dating bahay nila. Hindi na rin siya nakapunta sa bahay nila noon. Siguro hindi na tinuloy ni Henry ang pangako nito sa kanya after what her father has done, that even until now, she still couldn't forgive her father. Shelo realized that not all promises are meant to be fulfilled. Mostly are meant to be broken. Dahil siya din ay hindi na-fulfill ang pangako nito na si Henry lang mamahalin. She had swore not until 7 years ago when she decided not to wait for him anymore. Who knows, may pamilya na rin si Henry. Sadya nga lang talaga na pinagtagpo sila ngunit hindi talaga sila para sa isa't isa. Ngunit kahit ganoon man, masaya si Shelo na nakilala niya si Henry. Bumukas ang pintuan ng souvenir shop at pumasok ang isang gwapong lalaki na naka-coat and tie. May dala itong isang bouquet ng bulaklak at niyakap si Shelo mula sa likuran habang nilalagay niya ang isang box sa ibabaw ng mesa upang buksan. How are you, hon? Tanong ni Ford. Ngumiti si Shelo at hinarap ang lalaki, wrapping her arms around her neck and said, I'm fine, handsome. Mabutit nakadalaw ka. How's your case? Hinalikan siya ni Ford sa labi bago sumagot. It went well. I won the case. 5 years na sila ni Ford. Sinagot niya ang lalaki sa graduation nila ng college and they both decided na bumalik sa Philippines at doon magtrabaho. Lawyer si Ford sa isang branch ng private law firm na kilala sa bansa. At sumuporta ang nobyo niya sa souvenir business niya na kahit bago pa lang itinayo ay sikat na agad pati sa mga tourists. Congratulations! I'm so proud of you, handsome. Sabi ni Shelo sa isang malaking ngiti. Hahalikan sana siyang muli ni Ford nang may pumasok na 2 foreigner sa shop nila. Kumala si Shelo sa pagkakayakap sa lalaki at hinarap ang 2 customers. That night ay nagdinner ang 2 sa isang mamahaling restaurant. Shelo was wearing an elegant black dress at nakakoat and tie naman si Ford. Kamusta si Aunt Verona? Tanong ni Ford. Sa totoo ay hindi pabor ang mami ni Shelo sa relasyon niya kay Ford noon pa man. Kahit hanggang ngayon ay hindi naman malapit ang loob ng mami niya sa nobyo. Maliban sa daddy niya na noon ay approved kay Ford. And he was much closer to dad. As well as si Dominic na bunso niyang kapatid ay close din sa nobyo niya. Sinimsim ni Shelo ang drink. Inilipag iyon bago sumagot. Okay lang naman si mommy. Ayon, still mourning for her husband's death. Mahirap mawala ng ama, Shelo. Lalo na asawa mo. Kaya maintindihan ko si Aunt Verona. She loved your father so much. Komento ni Ford.
Walang alamang nobyo niya sa anong klaseng asawa ang daddy niya sa kanyang ina. If only Ford knew, baka hindi na sila maging close ng ama niya. Stupid love. Iyon ang nakikita ni Shiloh sa magulang niya, lalo na sa kanyang ina. Her mother should be happy that her father had died. And hindi na siya nasasaktan nito. Pero her mother grieved until now. Tumatango na lamang si Shiloh. Nawala na siya ng ganang kumain whenever they talk about her parents. Sa mga sumunod na araw ay naging busy si Shiloh sa souvenir shop. May 2 staff siyang na-hire. Habang nagde-decorate si Shiloh sa shop niya gamit ang hagdanan, ay biglang gumewang ang hagdanan at nahulog siya. Nagulat na lamang at napasigaw ang iba pang mga staff na kaagad na lumapit sa kanya at tumawag ng ambulansya. Nawala ng malay si Shiloh habang isinugod siya sa emergency room. Na-fracture ang ankle niya at nagising si Shiloh sa hospital room. Ang assistant niyang si Amy ang nakita niya pagkagising. "What happened, Amy?" tanong ni Shiloh. Naramdaman niya ang medyo pagkirot sa paa niya. "Ma'am, nahulog po kayo sa hagdanan at nahimatay. Sabi ng doktor na nag-a-assist sa'yo kanina ay na-fracture daw ang ankle mo. Sabi ng doktor ay ire-refer niya daw kayo doon sa espesyalista na pupunta dito mamaya para tingnan ng mga paa ninyo." Sagot ni Amy na may pag-aalala pa rin sa kanya. Ngumiti naman si Shiloh at gumaan ang ginhawa niya nang malaman na hindi naman ganong kalala ang nangyari sa kanya. "Tinawagan mo na ba si Ford about sa nangyari sa akin?" tanong ni Shiloh. "Yes ma'am, pero hindi sinasagot ni sir ang phone niya kaya tinext ko na lang po." Sagot naman ni Amy. "Gusto niyo po bang uminom ma'am? O kumain? Hindi pa po kayo nakakapag-lunch." Umiling si Shiloh. Thanks pero hindi pa ako nagugutom, Amy." Bumukas ang pintuan at napatingin si Shiloh sa pumasok na matangkad na gwapong doktor na may hawak na clipboard. Unti-unting lumaki ang mata ni Shiloh. Nakatingin ang doktor sa clipboard na nakakunot ang noo at may hinahanap roon. "Henry?" Nasabi na lang ni Shiloh. Malaking pinagbago ni Henry. Mas lalo itong gumwapo, tumangkad. He looked even manly at hindi na parang totoy unlike before. May balbas na ito na mukhang ilang araw na rin hindi naaahit. Kahit medyo pagod ang itsura nito, ay hindi pa rin nababawasan ang kagupuhan ng lalaki. The lean body he had before is now an athletic body. Parang hindi na ito ang dating Henry na nakilala niya. Napaangat naman ang tingin si Henry sa kanya at nagulat ito pagkakita. "Shiloh, ikaw ba yan?" Kaagad na lumapit si Henry sa kanya. His eyes were pure bliss of seeing her. "Oo, it's been 12 years, nasabi ni Shiloh. Niyakap siya ni Henry ng mahigpit at niyakap niya rin ito. Hindi niya mapigilang, hindi mapaiyak. "Akala ko hindi na tayo ulit magkikita. I miss you so much," sabi ni Henry. He missed the sweet rosy scent of being her and God. After those years, he met her again. Henry went back to Manila sa dating bahay ni Shiloh para balikan ang babae after fulfilling his dream and had his work in Manila. Pero wala na roon sa mismong address na nakatira si Shiloh at walang nakakaalam kung saan ito lumipat. Hinanap niya si Shiloh pero matapos ang 1 buwan ay bumalik na lamang siya ng Cebu and decided na doon na magtrabaho. "I missed you so much, Henry," naluluhang sabi naman ni Shiloh. Henry cupped Shiloh's face and wiped her tears. "Marami kang dapat ikwento sa akin. But first I need to check your ankle, okay? Ano ba kasing nangyari?" Tinignan ni Henry ang ankle ni Shiloh and noticed that there was a fracture. Umalis naman si Amy sa loob. Kinuwento ni Shiloh ang nangyari and she winced when Henry gently touched her ankle. "Mabuti na lang at hindi naman malala nangyari. Pero it will take time to heal, Shiloh," sabi ni Henry. "But still, we need to take an x-ray later for this." Hinaplos nito ang galos niya sa may binte at napansin ni Henry ang bruise nito. Hindi alam ni Shiloh kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba sa haplos na iyon ni Henry. It was gentle, but felt sensual for her. "Henry?" tawag ni Shiloh. Umupo naman si Henry sa upuan niya. Tumingin si Henry sa kanya na may sinusulat ito sa papel sa clipboard. "Bumalik ka ba sa dating bahay namin?" tanong ni Shiloh.
Oo, pero lumipat na daw kayo, sabi ni Henry. Hinanap ko kayo kung saan pero hindi ko nalaman kung nasan ka. Shello's heart squeezed when hearing his words. Henry fulfilled his promise. Hindi makatingin si Shello kay Henry. Nabigla siya nang hinawakan ni Henry ang kamay niya at alam ni Shello, nandun pa rin ang nararamdaman niya para kay Henry. Shello inhaled sharply and her cheeks reddened, his thumb caressing her knuckles. Pumunta ka ba dito noon? Tanong ni Henry. Hindi. Sa US ako pinag-aral ng mga magulang ko. Sa Duke University. Sagot ni Shello. Tumingin si Shello kay Henry. I'm sorry sa ginawa ng daddy ko noon, Henry. Sorry dahil wala akong nagawa nun sa'yo. Ngumiti pa ng malapad si Henry. Kasalanan ko din kasi yun. You were just 16. And we did something na hindi natin dapat ginawa. Kaya ginawa lang ng daddy mo ang tama. Umiling naman si Shello. May kasalanan din naman ako, Henry eh. Hindi lang naman ikaw. Ako naman ang may gusto nun. At hindi ikaw. Tapos ikaw pa tong nasaktan. Sabi niya. Hinanap kita pero hindi kita mahanap. Sabi mo 3 days pa bago ka umalis. Pero nasan ka nun, Henry? Hindi ka na rin pumasok sa trabaho mo. Ayos lang, hindi naman malalang pagsuntok ng daddy mo. Binisita kita sa hospital mo nun kung nasan ka. Pero hindi ako pinapasok ng daddy mo nun. Sobrang pag-aalala ko nun sa'yo. Pumunta ako ulit sa hospital pero wala ka na ron, nilipat ka na daw nila. Pero hindi nila sinabi kung saan. Kwento pa ni Henry. Hanggang sa nung araw na umalis ako, pumunta pa ako muli sa bahay niyo pero hindi na ako pinapasok. Kahit yung pintuan sa likuran ay sinarado na rin. I wanted to say goodbye and see you for the last time pero hindi na nangyari. Malungkot ang mga mata ni Henry habang sinasabi ang mga iyon. Samantalang naluluha naman si Shello. It seems like fate didn't want them to be together that time, and years had passed. Lumapit si Henry sa kanya at sabing, I always prayed na muli tayong magkita. Hindi ako nawala ng pag-asa, even if it will take so many years, Shello. Ikaw at ikaw pa rin. Tuluyan ang lumanda sa mga luha sa mga mata ni Shello. The guilt crushing her of the truth that she broke her promise. It hurts so much. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Henry na may nobyo na siya, na may iba na siyang minamahal. Puno naman ng pag-aalala ang mga mata ni Henry. May masakit ba sa'yo, Shello? Ang hinlalaki nito ay pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Umiling si Shello at nagsimulang, masaya lang ako na nagkita tayong muli, Henry. Ngumiti naman si Henry at marahang inilapit ang mukha kay Shello. Alam mo kung gaano ako kasaya ngayon dahil sinagot na ng Panginoon ang matagal ko ng panalangin. Shello inhaled his peppermint breath, and all she thought that moment was to have a taste of this kiss that they had before, if it's still the same, the love she had for him. Pero napatigil si Henry na may commotion na nangyayari sa labas ng hospital room. Papasukin niyo ako, gusto ko makita si Shello, sabi ni Ford. May 2 nurse ang nagpigil sa kanya. Pumasok lang kasi basta-basta ang lalaki. Kasalukuyan pong chinecheck po ng doktor ang pasyente at hindi muna kayo pwedeng pumasok. Maghintay po muna kayo dito, sabi ng isang nurse. Galit na tinitigan ni Ford ang nurse sa lalaki. I can't wait here without seeing how Shello's well-being. Are you stupid? Kung hindi niyo ako papapasukin, I'll sue this hospital at sisiguraduhin kong magsasara kayo. Sobrang pag-aalala nito sa nobya hanggang makapasok na ito sa loob. Shello! Tawag ni Ford na puno ng pag-aalala. Nakita ni Shello ang nobyo na kaagad na lumapit sa kanya at niyakap siya. God, I was so worried. Kamusta ka na? Ano bang nangyari? Maayos ka lang ba? She's fine, but she needs to have some x-ray. Si Henry na ang sumagot. Hindi magawang maipakilala ni Shello kay Henry ang nobyo.
at nakaramdam siya ng malaking guilt sa mantika na nilang gawin ni Henry. It was wrong, and ayaw niyang masaktan si Ford. Mahal niya ang lalaki. What she had with Henry was in the past. A past that Shiloh couldn't move on yet. But she need to. Magkaiba na sila ng tinatahak na daan ni Henry ngayon, at kailanman ay hindi na maibabalik ang noon sa pagitan nila. Pagkatapos ng X-ray ay binigyan ni Henry ng reseta si Shiloh na binili naman kaagad ni Ford, lalo na ang crutches. "You are good to go, Miss Magno," sabi ni Henry. "May follow-up check-up ka after a week." "Thank you, Dr. Miranda." Tinulungan ni Ford si Shiloh na tumayo gamit ang crutches. Inabot ni Henry ang calling card kay Shiloh. "Kung may mangyari or may kailangan ka, you can call me." Kinuha naman ni Shiloh ang calling card at sabing, "Salamat, Doc Miranda." Habang nasa loob sila ng sasakyan, si Ford ang nagmamaneho. "Kilala mo ba ang doktor na yon?" tanong ni Ford. Hindi." Shiloh lied. Kilala niya si Ford. Magsiselos ito, at kapag nagselos ito ay hindi niya gusto ang lalaki. "Sabi mo yan, ha? He looks interested at you. And I don't like that doctor." Sabi ni Ford at lumiko sila sa isang daan. "He's just being nice, Ford. Huwag kang mag-isip ng masama sa kanya. Mabuti't dumating ka." Nakangiting sabi ni Shiloh and rested her head to his shoulder. Ford sighed. "Kailangan mo mag-ingat, Shiloh, dahil kapag may nangyaring masama ulit sa'yo, God knows you're killing me with so much worry." "I'll be careful. Sorry for making you worry." "You don't need to be sorry. You know how I love you. You need to rest to heal." Sabi ni Ford at humintong sasakyan sa parking lot ng condominium building. "I will. And I know you love me as much as I love you," sabi ni Shiloh. Although she never felt that because she knew the reason why. The reason why she accepted Ford was a way to forget how she felt for his first love. And she did love Ford in a different way nga lang. Ford carried Shiloh like her bride as they entered the building. He was so good, so kind and understanding, and loved her flaws as she accepted his mistakes and flaws too. Shiloh saw the potential on him, kaya siguro tinanggap niya si Ford. Sa loob ng mga araw na lumipas ay nagpapagaling si Shiloh. She stayed at her condo, and hindi man siya makagalaw na maayos ay naroon si Ford, helped her and cooked food for her that she loved. Pero ang isip niya ay palaging napupunta kay Henry. Shiloh was so proud of him at masaya siya na nakamit na nito ang pangarap niya. Iniisip niya kung naghintay ba siya at pumunta sa Cebu. Siguro ay hanggang ngayon sila pa din. But life had its own way that hurts so much. "Ano namang iniisip mo, Shiloh?" Untag ni Ford sa kanya na umupo sa tabi niya sa couch. "Your favorite, blueberry cheesecake. I know you're bored for staying 5 days in this 4-corner confinement." Binaling ni Shiloh si Ford at ngumiti na malapad. "Thank you, handsome," sabi niya na kinuha ang plate na may slice ng cake. "Hindi ka na sana nag-leave ng 1 linggo para lang bantayan ako." Shiloh tasted the cake and the same feeling of joy she felt every time she ate this cake. Kailangan may magbantay sa'yo. And I'm afraid na may mangyari ulit na masama sa'yo." Pagdadahilan pa ni Ford and wiped the icing on the side of her lips and licked his thumb. "Hindi naman ba sumasakit ng mga paa mo?" tanong ni Ford at tumingin sa cemented niyang paa. Hindi naman, medyo kumikirot lang," sagot ni Shiloh. Kamusta nga palang souvenir shop?" "Okay naman, ginagawa ni Amy ang trabaho mo. She's diligent of her work." Ford wrapped his arms around Shiloh's shoulders and pushed her to him, her head leaning on his shoulder. "Malapit ng 7th anniversary natin. Bakit kaya hindi sa bahay ko na lang tayo mag-celebrate?" Inangat ni Shiloh ang mukha upang makita ang mukha nito na naghihintay sa sagot niya. "Why not?" sagot ni Shiloh. Hinalikan ni Ford ang labi niya.
That's perfect. Sinimsim ni Shelo ang wine na kanina pa niya iniinom. She was sitting on the counter stool habang busy sa pagluto ng dinner nila si Ford. She was wearing her simple dress and Ford was in his shirt and trouser. Shelo laughed of a joke that Ford was telling her, forgetting the thought about Henry in her mind. Really? That's kind of sweet for your dad to do to your mom. Although he got embarrassed, komento ni Shelo at uminom ng wine. Medyo nalalasing na siya. Ford chuckled. Indeed, pero hindi ko makakalimutan yon. Dad's trouser ripped open at his back when he danced. Nilagay ni Ford ang chicken sa microwave oven. I miss dancing with you. At kung hindi lang na-fracture yung ankle mo, ani ni Ford and drank his wine. They were talking and merrily laughing habang ini-enjoy ang wine at medyo nalalasing na sila. The oven pinged. Nagmamadaling binuksan ni Ford ang oven at kukunin sana nito ang chicken sa loob pero napasok ito. Tinawanan nito ni Shelo. Oh, did it hurt, Ford? You need to be careful. Galit na kinuha ni Ford ang chicken at nilagay sa counter. At hindi inaasahan ni Shelo ang sapak ni Ford sa pisngi niya. Han, I'm really sorry. I understand kung galit ka. Medyo tipsy lang ako kaya. Nagulat siya at ramdam ang sakit. You laughed at me? Alam mong masakit tapos tinatawanan mo lang ako, Shelo? Galit na sabi ni Ford. Sinapak mo ba ako, Ford? Mahinang sambit ni Shelo, tasting the blood in her bud. Nagsugat ang gilid ng labi niya. Ford realized what he did. His eyes widened and was sorry, saying, Han, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hinawakan ni Ford ang pisngi niya. Naluluha si Ford na humihingi na sorry. I'm sorry. Hindi ko talaga sinadya. Shelo flinched when Ford caressed her reddened cheek, recalling her daddy hitting her mommy, and that made her realize and fear as she looked at Ford. No, Ford will not be like her father. Medyo lasing lang ito kaya nagawa nito yon. Pagdadahilan pa ni Shelo sa isipan. Hindi ko naisip ang ginawa ko. Punong-puno ng pagsisising sabi ni Ford. Ngumiti naman si Shelo at nagsabing, I understand, Ford. Sa sumunod na araw ay may follow-up check-up si Shelo. Hindi siya sinamahan ni Ford dahil may case itong hinandle after his 1-week leave. Mag-isa lang si Shelo. Medyo maayos na rin ang ankle niya at kaya niya na rin mag-crutches mag-isa. Pumasok siya sa room kung saan naghihintay si Henry. At nang makita ni Henry si Shelo ay lumaki ang ngiti niya. He had been thinking about Shelo and how she had been. Pero napadako ang tingin niya sa sugat sa labi ni Shelo. Agad siyang tumayo at hinawakan ng chin ni Shelo. She was surprised at hinaplos niya ang sugat sa gilid ng labi nito. What happened? Bakit may sugat ka? Tanong ni Henry. Nakita niya sa mga mata ni Shelo ang pag-aalangan. Wala to. Muntikan na akong madulas at nabanggang labi ko sa gilid ng counter. Hindi pa kasi ako sanay gumamit ng crutches. Alam ni Henry na nagsisinungaling si Shelo. Did that man hit you? Boyfriend mo ba siya, Shelo? Hindi naman makatingin si Shelo sa kanya. Silence means yes. That man was Shelo's boyfriend. Henry Hart felt like a knife stabbed on it, but he smiled trying to hide the pain the truth had given him. Matagal niya nang naisip nung unang nakita niyang lalaki na boyfriend nga ito na Shelo. He was waiting that Shelo will confirm it and introduce the man, but she didn't. Henry, I'm so sorry. Naiiyak na sabi ni Shelo. I understand. Lahat naman nagbabago. Umupo ka muna. Inalalayan ni si Shelo na umupo. Umupo naman si Henry across Shelo's. Hinawakan niya ang kamay ni Shelo. Tell me, did he hit you? Don't lie to me, Shelo. Umiling si Shelo at ngumiting nagsabi. No, it's not what you think. It was just an accident. Nothing to worry, Henry. I know how you suffered seeing how your dad hurt your mom as you grow up. And I don't want you to have a life like what your mother had. Henry meant it, and Shelo couldn't tell him. Dahil hindi sinasadya iyon ni Ford. Henry added, I'm just here if you need someone to talk to.
A lump formed in Shello's throat. Nahihirapan siyang lumunok. Nasasaktan siyang maalala ang mga nakaraan. Henry was still the same. And that hurts her so much, for she knew that she was the one who hurt him, breaking the promise they had. Sa mga sumunod na araw ay naging maayos uli ang relasyon ni Shello at Ford. Pero napapadalas na ang pagpunta ni Shello sa ospital at check-up na napapansin naman ni Ford. Isang araw habang nasa breakfast ay nagtanong si Ford, "Bakit naman ang tagal mo sa check-up mo kahapon?" Napaangat ang tingin si Shello sa kanyang nobyo. Balak niya nang sabihin kay Ford ang tungkol kay Henry at ang past nilang dalawa. Pero muling nagsalita si Ford na may selo sa boses. "Nakita ko sa phone calls mo na matagal lang naging pag-uusap niyo ng doktor na yan. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Shello? Are you doing something behind my back?" Natatakot si Shello na kapag sabihin niya, baka kung ano pang gawin ni Ford kay Henry. Alam niya mag-aaway silang dalawa, kahit wala naman siyang ginagawa. A jealous Ford is a person that Shello hate. "Wala, Ford. Huwag kang mag-isip ng bagay na hindi naman nangyayari. I love you, and I won't do anything to make you jealous." Paliwanag pa ni Ford. "You know me, Shello. I hate people who lies. I love you so much, and you know that." Sabi ni Ford, a warning in his tone. Tumango lamang si Shello at nagpatuloy sa pagkain. Days had passed na naging magaling na si Shello sa kanyang uncle, kaya bumalik na siya sa pagmamanage ng shop niya. Ilang araw niya na hindi nakikita at nakakausap si Henry, but she was thankful that Henry was there to listen to her, even though she didn't tell the truth about Ford hitting him. Nakatingin si Shello sa inventory list na binigay ni Amy sa kanya nang dumating si Ford sa shop. Binigyan siya nito ng pongpong ng red roses at hinalikan sa pisngi. Napansin naman ni Ford ang nakadisplay na keychain na may Cebu sa displayer. "Napaka-importante naman yata ng keychain na yan sa'yo, ah. Lagi ang nasa tip ng display mo," nasabi ni Ford. Ngiti lang na isagot ni Shello. Ford was right. That keychain is very important to her. Kahit gaano pa katagal ang lumipas, aalagaan niya ang keychain na yon as a reminder of the past that she cherished the most and a testament of promises that she never fulfilled. Days have passed. Umuwi si Shello sa condo niya. She was tired of how busy the souvenir shop is. Pagpasok niya ay nabigla siya na naroroon si Ford. Hindi man lamang nagsabi ang nobyo na nasa condo ito. He was sitting in the couch, glaring at Shello that made her heart tremble. Realizing he was drunk. But why? "Good evening, handsome. Why are you here?" Tanong ni Shello pero nagulat siya sa kalat sa sahig, seeing the ripped paper from the diary she had. "Ford! Did you just rip my diary?" Tanong ni Shello na kinuhang mga papel na naroroon. Seeing it ripped, her heart was hurt. It was a remembrance of the memory she had before with Henry. "Who is that doctor in your life, Shello?" Ford asked indignantly. Natatakot si Shello. Hindi alam ang sasabihin. Ayaw niya magalit lalo si Ford kung sasabihin ang tungkol kay Henry at ang past nila. "Wala, Ford. Simple. He's just a doctor." Sagot ni Shello. Tumayo naman si Ford na puno ng galit. "You are a liar, Shello. Tell me." Sobrang natakot si Shello at umatras papalayo kay Ford na papalapit naman sa kanya. "Si Henry. You have a fucking past with him. And you never told me?" Sigaw ni Ford that made Shello's heart even tremble. Tears welled up in her eyes. "Let me explain, Ford. It was in the past." Suddenly, Ford hit her cheek again. "Are you cheating behind my back? Are you, Shello?" "Ford, no. Naiiyak na nanginginig na sabi ni Shello. "Hindi ko magagawa yun sa'yo." Shello cried in pain when Ford grabbed her hair. "Ford, you're hurting me." Pilit na tinatanggal ni Shello ang kamay ng lalaki sa buhok niya. "I read the content of the diary, and I won't fucking believe you that you didn't do anything behind my back when you're with him. How could you do that, Shello?
Kinagat ni Shelo ang braso ni Ford kaya nabitawan siya ng lalaki. Nagmamadali siyang umalis pero sinampal siya ng malakas ni Ford at tumama ang ulo niya sa pader. And the blood trickled in her head, down her cheek and ear. Nahihilo si Shelo, shocked of what Ford did to her. I never thought you will be loyal to me, Shelo. But you hurt me. You hurt me. Galit na sigaw ni Ford. How could you? Kahit na nangihinay, gumalaw si Shelo papunta sa pintuan. She grabbed her phone. Where are you going? Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Ford at hinabol siya na papalabas. Shelo crying as she dialed someone. Pero si Henry ang natawagan niya. Help me! Ford is going to kill me! He's hurting me! Iyak na sabi ni Shelo na nanginginig ang boses. Nagtago siya sa may basurahan at nilampasan siya ni Ford. Hanggang sa mawala na sa paningin niya si Ford. Kaagad na sumakay si Shelo sa elevator. Shelo, si Henry to. Anong nangyayari? Tanong ni Henry at iyak lang ng iyak si Shelo. Pumunta siya sa kondo ni Henry na ilang metro lang ang layo. Nilakad niya lang ito. At ilan sa mga tao ay napatingin pa kay Shelo. Papasok na siya sa building nang makita niya si Henry na papalabas at napahinto na makita siya. Shelo! Sabi ni Henry at niyakap si Shelo ng mahigpit. Anong ginawa niya sa'yo? Hindi nagsalita si Shelo at inakay siya ni Henry sa kondo nito. Pinaupo siya ni Henry sa couch at kumuha ng medical kit si Henry na puno ng pag-aalala habang nililinis ang sugat ni Shelo sa ulo. May bukol yun at may cut na maliit. Binenda naman ni Henry ang sugat at ninakap ulit si Shelo na umiiyak uli hanggang na makatulog na si Shelo sa mga bisig ni Henry. Henry carried Shelo in his room and gently laid her down at kinumutan niya ito. Puno ng galit si Henry at gustong puntahan si Ford pero hindi naman makakatulong kay Shelo ang gagawin niya. Henry sat on the couch, hands rubbing his face as tears slid in his eyes. Hindi niya nagawang protektahan si Shelo. Henry murmured a prayer that Shelo will be fine and to control his anger that he won't do anything drastic that will make Shelo hate him, least fighting with Ford. Shelo had enough of fear and hurt she had when she was a child of what her father did to her mother. Subalit ang taong minahal nito ay sinaktan siya. Iyon ang hindi kayang mapatawad ni Henry of what Ford did, just like Shelo's dad to her mom. Nagising si Shelo na kumikirot ang ulo. Kaagad na dinaluhan siya ni Henry. Drink this. It will help you relieve the pain. Sagot ni Henry. Ininom ni Shelo ang gamot and she rested since nahihilo pa siya. Not long after, nawala na ang kirot sa ulo niya. Tumayo siya sa pagkakaupo. Bumukas ang pintuan at nagdala ng isang tray si Henry na may lamang pagkain. You need to eat. Hindi ka nakakain kagabi. Sabi ni Henry with concern on his voice that touched Shelo and her eyes watered. Shelo, kahit mahal mo pa siya, what he did is wrong. Sinaktan ka niya. Mahinahong sabi ni Henry. At hindi ako papayag na sasaktan ka niya ulit. Hinawakan ni Henry ang kamay ni Shelo. Salamat sa pag-aalala sa akin, Henry. Kasalanan ko naman kasi hindi ko sinabi sa kanya nakaraan natin. Sabi ni Shelo. Hindi mo yung kasalanan. Seeing what he did, I could say na kahit sinabi mo pa sa kanya noon, sasaktan ka pa rin niya. I've met someone who was abused by her husband out of jealousy, Shelo. Don't end up like your mother, sabi pa ni Henry. Nais makita ni Shelo ang katotohanan at hindi magpakatanga sa pag-ibig. Hindi na muli nagsalita pa si Shelo at kumain na. Hindi siya kagaya ng kanyang ina at ayaw niyang matulad ang buhay niya tulad ng sa ina. Alam ni Shelo na wala siyang laban kung magpe-press siya ng charges laban sa lalaki dahil mayaman ang nobyo at may mga kapamilya na husgado. Ang takot niya noon sa ama ay muling bumalik at ang takot na yon ay sa taong akala niya ay hindi tulad ng kanya ama. Nakipagkita si Shelo kay Ford kasama niya si Henry. Nasa loob sila ng isang restaurant. Matalim ang titig ni Ford kay Henry. Am I right all along that you cheated on me, Shelo? Galit na sabi ni Ford na nakakuyom ang palad. You are wrong, Ford.
Kaibigan ko lang si Henry. Pagtatama ni Shiloh. Nandito ako para makipaghiwalay sa'yo. After what you've done. Nagulat si Ford sa narinig. Pero Shiloh, mahal kita. Don't do this to me. Lasing lang ako nung nangyaring mga yon. Hindi ko sinasadya. Kung hindi ka lang nagsinungaling sa akin, hindi ko magagawa yon. Paliwanag ni Ford na nagmakaawa pa sa boses. Sinubukan nitong lapitan si Shiloh pero hinarangan ni Henry. Don't ever touch her again. You almost killed her, Ford. And I swear na kapag lumapit ka pa kay Shiloh at saktan siya, I'll bring hell to you. Banta pa ni Henry. Ford scoffed. At sino ka naman para sabihin yan? Susuntukin na sana ni Ford si Henry pero pinigilan nito ni Shiloh. Enough, Ford! We are done. And I will never forgive you of what you did. Tayo na, Henry. Ford called Shiloh and followed her. Pero hindi naman binalingan ni Shiloh ng tingin si Ford. Shiloh, you can't leave me like this. Sabi ni Ford na may banta pa sa boses. And they left the restaurant. Shiloh couldn't believe that Ford would say such warning. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Henry sa kanya. Oo. Pagsisinungaling pa ni Shiloh. It was her fault why she chose someone that she knew na madaling magselos. Akala niya Ford will change. Nanatili muna si Shiloh sa kondo ni Henry. Alam niya kasi hindi siya titigilan ni Ford at natatakot siya na baka saktan siya nito. Naging maayos sa mga araw na lumipas para kay Shiloh, pero naroon pa rin ang trauma sa ginawa sa kanya ni Ford. She was glad that Henry was there to help her feel at ease. Ngunit isang araw ay narinig niya ang boses ni Ford sa labas ng front door ng kondo. Shiloh, I'm sorry. Please, lumabas ka na. Umuwi na tayo. I promise, hindi ko nagagawin yun ulit. Garal-gal ang boses sa sabi ni Ford. Shiloh, hon, alam kong naririnig mo ako. Forgive me. Forgive me. Forgive me. Patuloy pa na sabi ni Ford. Naaawa na si Shiloh kay Ford. Tumingin naman si Henry kay Shiloh. Kakausapin ko siya na umalis na. Hinawakan ni Shiloh ang braso ni Henry upang huminto ito sa paghakbang papalapit sa pintuan at umiling. Ako nakakausap sa kanya, Henry. Sorry for troubling you. No, Shiloh. I can't trust him na hindi siya gagawa ng masama sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ani ni Henry at lumapit sa pintuan at binuksan niyon. Bumungad sa harapan ng dalawa si Ford na nakaluhod. Mukhang walang tulog at medyo magulong buhok. Umalis ka na, Ford. Tapos na kayo ni Shiloh. Wika ni Henry. Tumingin si Ford kay Shiloh na nagmamakaawang nagsabi. Shiloh, I'm sorry. Hindi ko na gagawin yon. Kasalanan kong lahat. Sorry. Ford, umalis ka na. Sabi ni Shiloh. Tumayo si Ford. Ganyan ba kadali sa'yo na iwan ako, Shiloh? Dahil ba sa lalaking to? Nagulat si Shiloh sa biglang pagsuntok ni Ford kay Henry, buti na lang ay nakaiwas si Henry. Pero sa galit ni Ford ay sumugod ulit ito. Ford, tama na! You are just a liar for saying that you will change. But look what you're doing. Mahal mo ko? Then stop it. And leave. Sigaw ni Shiloh. Tumigil si Ford. Namumula ang mga mata at walang salitang umalis. Tears welled up in her eyes, knowing that she hurt Ford. Pero hindi niya kaya mapatawad ito. Henry looked at Shiloh. He was hurt for thinking that how Shiloh loved the man. Niyakap ni Henry si Shiloh at sabing, It's okay, I understand. Sa mga lumipas na araw ay napapansin ni Shiloh na nahihilo siya at hindi niya alam kung bakit. At minsan ay nasusuka siya na hindi niya alam. Napansin naman niyon ni Henry and he knew that Shiloh was pregnant. Binigyan ni Henry ng pregnancy test kit si Shiloh and the result was positive. Shiloh felt horror when knowing she was pregnant. Pregnant of Ford's child. Hindi niya alam kung anong gagawin and she just cried. Ayaw niyang isilang ang bata na walang ama. Shiloh, alam kong hindi madali sa'yo ang bagay na to. Sabi ni Henry. They were in the couch, sitting. Pero alam ko na makakayanan mo to. May dahilan kung bakit nangyaring mga bagay na to. You need to keep the child.
Wala siyang kasalanan sa ginawa ng ama niya, Shelo. Tumingin si Shelo kay Henry na nanlalabo ang muka. I don't want to live my child without his father. Pero ayoko mabuhay ito na katulad ng buhay na meron ako nun. I don't want it, Henry. Tahan na. Magiging maayos din ang lahat. Iyakap pa ni Henry kay Shelo. Pumunta si Shelo sa hospital upang magpa-check up sa OB. Hindi niya alam na sinundan siya ni Ford at papasok na sana siya sa hospital nang hinarangan siya ni Ford. Shelo, kausapin mo muna ako, sabi ni Ford na naiiyak. Medyo mahaba na ang buhok nito at hindi pa nagsishave ang medyo makapal na balbas. Pagkakita pa ni Shelo sa lalaki, nahabag siya. I am sorry, please, hindi ko na gagawin yun. Bumalik ka na sa akin. Mababaliw ako kapag iniwan mo ko. I love you so much, please. Luha ang sabi ni Ford. I just did it kasi nasaktan ako. Kasi hindi mo sinabi. At nagselos ako, Shelo. Please. Kahit na ayaw ni Shelo na balikan ng lalaki, pero dahil sa anak nila, gagawin niya iyon. Tsaka aasa siya sa pinangako ni Ford na hindi niya na ito ulitin. Ford, promise me that. Dahil kapag ginawa mo pa ulit, hindi na kita bibigyan pa ng isang pagkakataon. Sabi pa ni Shelo. I promise, Shelo. Sabi ni Ford. Sinabi ni Shelo na buntis siya at ito ang ama. Naroon ito upang magpa-check up sa OB. Akala ni Shelo hindi tatanggapin ni Ford ang dinadala niya pero tinanggap nito ito. Doon nalaman ni Shelo na isang buwan na 3 weeks na siyang buntis. Pinuntahan ni Shelo si Henry at sinabi ang ginawa niya. She saw the disappointment and hurt in Henry's face. Kung yun ang desisyon mo, Shelo, I will support you, sabi ni Henry. He only wanted Shelo to be happy and to protect her from being hurt again. Matagal niya nang tinanggap na kahit kailanman ay hindi na magiging sila. And Shelo loved someone else, and he was only part of her past. Thank you, Henry. Thank you for everything, sabi ni Shelo. Her heart was breaking into pieces because it will be the last time na magkikita silang muli ni Henry. She decided not to make Ford jealous because of him. Niyakap naman ni Henry si Shelo at sabing, always keep in touch with me, Shelo. And if he did it again, tell me. I'll be there to protect you. Isang buwan matapos nagpakasal sina Shelo at Ford, naging maayos naman ang takbo ng relasyon nila. Pero naroroon pa rin ang pagsiselos ni Ford kapag nakikita siyang may kausap na lalaki. Ford became so restricted to her na huwag kumausap sa mga lalaki, pero hindi siya nito sinasaktan. Shelo never felt any love with Ford. For the sake of their child, she'll remain in their marriage. She felt like she was living in her mom's shoe, and she felt dread with it. She never felt even safe for Ford. Minsan nakala niya sasapakin siya ni Ford. Her defense mechanism, raise her arm to defend herself, is automatic. Shelo, I'm just giving you this, sabi ni Ford na binigay ang isang necklace. Sorry. I easily got startled. Sagot ni Shelo, tinanggap ang necklace. Thank you. It's lovely. Matapos ang 6 na buwan, malaki na ang tiyan ni Shelo at malapit na siyang mga anak. Habang busy siya sa pagluluto ng dinner ng gabing yon, hindi niya namalaya na tumawag si Henry sa kanya. 7 months na rin noong huling nagkita si Shelo at si Henry. Nais lang naman ni Henry na kamustahin si Shelo. Nag-aalala siya para sa kalagayan nito kaya tumawag ito. Napansin niya ni Ford at binuksan ang phone ni Shelo. Nakita niya na may message sina Shelo at Henry. Nagkakamustahan lang naman. Mahigpit na hinawakan ni Ford ang phone at malakas iyong tinapon sa dingding dahilan upang mawasak iyon. Nabigla si Shelo at nagulat nang makita ang wasak niyang phone. Ford, anong ginawa mo? Tanong ni Shelo na nilapitan ng asawa. Bakit mo binatong phone ko? Hindi pa ba ako sapat, Shelo? At nakikipag-usap ka pa rin kay Henry? Sigaw ni Ford sa selos at galit. Ano ka ba, nangangamusta lang si Henry? At saka kaibigan ko lang. Kaibigan? Shut up! Galit na sinapak ni Ford si Shelo sa ulo at sinampal ito.
Akala ko ba tumino ka na? Tapos heto, nakikipaglandian ka pa rin. Nanginginig na sa takot si Shiloh sa ginawa ni Ford. You promised. You promised. Naiiyak na sabi ni Shiloh na hindi na makahinga. I promised, but you didn't. Galit na sabi ni Ford. I tried to understand you, but you're just like any other woman who will never be satisfied of one man, Shiloh. Tinulak ni Ford si Shiloh at napaupo siya sa sahig. Hindi naman makagalaw si Shiloh sa nararamdamang takot. Huminga ng mahinahon si Ford. I am sorry. You should have not made me jealous. Diba sinabi ko na wag kang makikipag-usap sa mga lalaki? Galit na tinitigan ni Shiloh si Ford. Sinubukan nitong hawakan si Shiloh upang yakapin. Don't touch me. Galit na sabi ni Shiloh na lumuluha. Pareho lang kayo ng daddy ko. Shiloh, hon, I'm sorry. Nagmamakaawang sabi ni Ford. Sino bang may kasalanan nito? Hindi ba ikaw? Just accept it. I'm not your dad. And believe me, I would never want to hurt you now that you're pregnant. Yeah, you didn't. But you make me feel like I'm a person. And now you're hurting me. Sigaw ni Shiloh tumayo at papasok na sa kanyang kwarto na umiiyak. Akala ni Ford na magiging okay na sila ni Shiloh. But when Shiloh's mother visited, sumama siya sa ina niya. Panay ang iyak ni Shiloh habang sinasabi sa ina ang nangyari sa loob ng kotse nito. Tumawag siya sa telepono kagabi na makatulog na si Ford at sinabi niya na kailangan niya ito. Kaya nagmamadaling pumunta si Verona sa anak. You're safe now, Shiloh. Your mother is here. I will protect you no matter what. Sabi ni Verona habang niyakap ang anak. Verona pressed charges against Ford sa ginawa nito sa anak niya. Nang malaman ni Henry ang nangyari, pumunta ito sa Manila upang kamustahin ang kalagayan ni Shiloh. When Shiloh saw Henry pagkatapos niyang manganak, ay niyakap niya si Henry ng mahigpit. I'm here. He'll be safe now, sabi ni Henry. A restraining order was set to Ford na hindi ito makakalapit kay Shiloh. Kahit anong hingi ng sorry ni Ford at pagmamakaawa, ay hindi na binigyan ng pagkakataon ni Shiloh ang asawa. Hanggang sa nag-file ng petition for annulment si Shiloh after a month. And it was a long way process. Ford had been given only a chance to see his child with a guardian in public. 5 years had passed, binuksan ni Shiloh ang gate ng dating bahay nila at naglakad papunta sa likod ng bahay sa may abandonadong quarters. Sirang-sira na iyon. And it contained memories that she held so much. It's totally ruined. Sabi ni Henry sa kanya na huminto sa tabi niya. Hawak ang kanilang 2-year-old baby na si Hannah. Mommy loves calling, sabi ni Gareth, ang 5 years old na anak ni Shiloh. Gareth had the looks of his father when he was a child, but he had a soft heart and a kind heart like his mother. Inabot ni Gareth ang phone sa kanyang ina. It is ruined, Henry. Pero it all started in here. Sagot ni Shiloh nang umingiti. In her other hand, hawak niya ang keychain na binigay ni Henry sa kanya noon. Sinagot ni Shiloh ang tawag. Hello, Mommy? Opo, dyan po kami magse-celebrate ang 3rd wedding anniversary ni Henry. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!